Matapos ang isang mahimbing na tulog, nagising ang isang dalagang babae at binuksan ang kanyang bintana upang masilayan ang beautiful morning view. Sa masiglang mood, masaya niyang binati ang pasang nasa balkonahe at agad na isinuot ang kanyang work uniform, handang gawin ang kanyang best gaya ng dati bilang isang receptionist sa Adventurers Guild sa lungsod ng Ifuro. Mahal niya ang kanyang office job dahil ito ay may security and stability bilang isang pampublikong serbisyo. Dagdag pa rito, gusto rin niya ang suot niyang magandang uniform at ang oportunidad na gabayan ang mga adventurers gamit ang kanyang charm. Sa buong araw, unti-unti niyang pinoproseso ang mga paperwork, at kapag natapos na ang oras ng trabaho, umuwi siya ng payapa. Sa madaling sabi, ito ang perpektong trabaho, o iyon ang kanyang inasahan. Ngunit sa katotohanan, madalas siyang nag-o-overtime, at sa pinaka-hindi pangkaraniwang paraan, sa loob mismo ng isang dungeon. Sa harap ng matinding laban ng mga adventurers laban sa isang boss, dumadating siya sa huling sandali, dala ang kanyang higanteng hammer, upang resolbahin ang sitwasyon. Siya si Alina Clover, ang receptionist na hindi lang mahusay sa paperwork kundi pati na rin sa pagdurog ng mga halimaw. Ngayon, gaya ng karaniwan, maayos ang takbo ng araw sa guild, habang inaasikaso ni Alina ang mga adventurers ayon sa kanilang pagkakasunod-sunod sa pila. Hanggang sa dumating ang isang lalaki na nagngangalang Gans, isang tanyag na adventurer na kilala bilang Gans of the Fierce Blade. Lumapit siya sa counter at ipinahayag na haharapin niya ang boss sa ilalim ng underground ruins of Belfa, ang kilalang Infernal Flame Dragon. Habang pinag-uusapan ito ng mga tao sa paligid, napansin ni Alina na matagal nang walang nakakatalo sa halimaw na ito. Ngunit dahil marami ang naniniwala sa kakayahan ni Gans, tila may kumpiyansa silang kaya niyang mapagtagumpayan ito. Ang labyrinth na ito ay nangangailangan ng tulong mula sa Silver Sword Organization upang mapasakamay. Sa kanyang isipan, napaisip si Alina na ang mga kagaya ni Gans ang dahilan kung bakit natatagalan ang pagsakop sa dungeon, masyado silang nagpapakakol. Ipinaalam niya na dahil tatanggapin ni Gans ang misyon bilang bahagi ng isang grupo, kailangan niyang ipakita ang kanyang second-class license. Nainsulto si Gans at agad na ipinakita ang kanyang badge, ipinagmamalaki na siya ay miyembro ng Silver Sword, ang pinakamalakas na grupo sa guild. Ayon sa kanya, hindi na kailangan ng isang simpleng receptionist ang license para lang makilala ang isang hero. Sa loob-loob niya, napabuntong hininga si Alina, kilala niya syempre ang lalaki, hindi niya ito makakalimutan dahil halos araw-araw niya silang inaasikaso. Ngunit, may mahigpit na patakaran sa guild, hindi maaaring mag-assign ng mission sa sino mang hindi magpapakita ng lisensya. Matapos niyang ilabas ang kanyang frustration sa kanyang isipan, muling ipinaliwanag ni Alina na kinikilala niya ang pagiging tanyag ni Gans, pero kailangan pa rin niyang tiyakin na ligtas itong sumabak sa dungeon. Dahil dito, tuluyan nang nagtanggal ng helmet si Gans, ipinakilala ang sarili sa may halong panunuya. Pero kahit ganoon, nanatiling matigas ang loob ni Alina at muling hiningan siya ng license. Sa huli, napilitang sumunod si Gans at ipakita ang kanyang card, na siyang nagtapos sa kanilang usapan. Nang umalis si Gans, napatingin si Alina sa haba ng pila, tila hindi na ito matatapos. Si Alina Clover ay isang guild employee na nakatira sa lungsod ng Ifuro. Noong unang panahon, sa kontinente ng Helia, ang kanilang mga ninuno ay nakatanggap ng mga biyaya mula sa mga Diyos na tinatawag na das at ginamit ang mga ito upang bumuo ng isang maunlad at makabagong sibilisasyon. Matapos mawala ng walang paliwanag ang mga ninuno, kumalat ang mga halimaw sa buong kontinente, dahilan upang maging lubhang mapanganib ang mundo. Mahigit 200 years ago, nagsimulang maglakbay ang ilang matatapang na tao upang tuklasin ang mga dungeon ng kontinente, puksain ang mga halimaw, at magtayo ng mga lungsod sa kanilang Danaranan. Ang mga taong ito ay nakilala bilang adventurers, sa lahat ng guild offices na nangangasiwa sa mga adventurers, ang Isle Counter ang pinakamalaki sa lahat. Kapag sumasapit ang gabi sa lungsod ng Ifuro, nagsasama-sama ang mga adventurers sa mga tavern upang uminom, magdiwang, at pag-usapan ang kanilang mga misyon. Samantala, ang receptionist ay nananatili pa rin sa trabaho upang tapusin ang accounting at mga reports. Pagod na pagod, ipinatong ni Alina Clover ang kanyang ulo sa mesa at napabuntong hininga. Gusto na lang niyang umuwi, maligo, gumawa ng magaan na pagkain, at magbasa ng libro. Habang iniisip niya ito, naisip niyang iwan na lang ang natitirang gawain para sa kinabukasan. Ngunit alam niyang lalo lang itong dadami kung ipagpapaliban pa niya. Kaya't napagdesisyonan niyang tapusin kung ano ang kaya niya ngayon upang makauwi siya sa tamang oras bukas at maranasan ang tunay na peace sa kanyang tahanan. Upang manatiling gising, gumamit siya ng isang substance of dubious origin, isang bagay na hindi niya sigurado kung dapat ba talaga niyang iniinom.
Ang punot dulo ng kanyang paghihirap ay walang iba kundi ang Infernal Flame Dragon, ang boss ng Belfa Ruins. Dahil walang sino mang makatalo sa halimaw na ito, patuloy na bumabalik ang mga halimaw sa dungeon, na nangangahulugan na walang katapusan ang mga misyon na tinatanggap ng mga adventurers. Dahil dito, araw-araw at gabi-gabi, hindi natatapos ang trabaho ni Alina, dahilan ng kanyang matinding frustration. Mahigit isang buwan na siyang nasa ganitong insane work rhythm, at hindi na niya ito kinakaya. Ang tanging paraan upang makamit niya ang kapayapaan ay kung may isang tao na tuluyang makakatalo sa dambuhalang halimaw. Sa pinakamalalim na bahagi ng Belfa Ruins, matinding pagsubok ang kinakaharap ng Silver Sword Group laban sa Infernal Flame Dragon. Ang tank ng grupo ay ginamit ang kanyang Cigar Wall ability upang protektahan ang kanyang mga kasama mula sa matinding apoy ng halimaw. Samantala, si Gans, na hindi direktang target ng atake, ay sinubukang atakihin ang dragon gamit ang kanyang axe. Ngunit kahit na buong lakas ang kanyang pag-atake, parang wala itong epekto sa halimaw, isang hampas lang ng dragon ay agad siyang ibinalibag sa pader. Kaagad na ginamit ni Luli ang kanyang healing spell upang iligtas si Gans, habang si Luaw ay nagcast ng Ember Spell, isang ice magic na nagpapalabas ng maraming ice spears na tumama sa dragon. Gayunpaman, nanatiling walang bahid ng pinsala ang halimaw. Sa puntong ito, napagtanto ng tank leader na wala silang laban. Inisip niyang mag-retreat, dahil halatang wala silang kakayahan upang talunin ang halimaw. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, isang misteryosong hooded figure ang lumitaw mula sa kadiliman. Isang napakalaking weapon ang kanyang pinatawag gamit ang isang ability na puno ng hatred, galit na matagal nang naiipon sa kanyang puso. Sa gitna ng naglalagablab na apoy ng dragon, isang babae ang tumalon sa ere, hawak ang kanyang dambuhalang hammer. Siya si Alina Clover, ang receptionist na hindi lang abala sa paperwork, kundi isa ring dalubhasang boss slayer. Sa isang napakalakas na hampas, ibinagsak niya ang kanyang hammer sa ulo ng dragon, dahilan upang maramdaman nito ang real pain sa unang pagkakataon sa laban. Sa galit, sinubukang durugin ng dragon si Alina gamit ang malalaking paa nito. Ngunit sa kanyang mabilis na agility, naaga pa niyang iwasan ang atake at muling ibinigay ang isa pang deadly strike. Sa puntong iyon, ipinakita ni Alina Clover ang isang malinaw na mensahe, ayaw na niyang mag-overtime. Ang matinding hampas ng hammer ay nagpatamba sa Infernal Flame Dragon, at sa pagbagsak nito, nabasag ang isang bahagi ng matibay nitong armor, nag-iwan ng malaking bitak. Nang maramdaman ng dragon ang banta, agad itong lumipad at muling nagbuga ng apoy, ngunit hindi na nakikipaglaro si Alina Clover ngayon. Mabilis niyang iniwasan ang apoy at muling tumalon sa ere, gamit ang matulis na bahagi ng kanyang hammer upang itarak ito sa matitibay na scales ng halimaw. Sa isang malakas na puwersa, napunit ang dibdib ng dragon, dahilan upang bumagsak ito sa lupa sa matinding sakit. Habang pinagmamasdan ang hindi inaasahang eksenang ito, ang leader ng Silver Sword ay napaisip kung nasa harapan ba siya ng kilalang executioner, isang misteryosong adventurer na kayang talunin ng mag-isa ang mga dungeon bosses na walang sino man ang nakakakaya. Matapos ang pagkatalo ng boss, lumabas ang mga item drops, at naisip ni Alina na baka sa wakas ay makakaalis na siya sa trabaho sa tamang oras kinabukasan. Ngunit hindi lahat ng bagay ay ayon sa kanyang plano. Kinabukasan, pagdating niya sa guild, agad niyang napansin ang isang flyer na may larawan ng hooded adventurer, hinahanap ito ng Silver Sword Group upang palitan si Gans of the Fierce Blade, na opisyal ng magre-retiro. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, tinawag siya ng kanyang kasamahan na si Lila at tinanong kung may ideya siya kung sino ang formidable executioner. Nagkunwaring clueless si Alina, kaya ipinaliwanag ni Lila na ang executioner ay isang mahiwagang adventurer na bigla na lang sumusulpot upang sagipin ang mga adventurers sa panganib, tapos ay agad na nawawala nang hindi man lang nagbibigay ng pangalan. Ayon kay Lila, maraming adventurers ang tagahanga ni Jade Scrade, ang leader ng Silver Sword, ngunit mas cool daw ang executioner. Kung sakaling sumali ang taong ito sa Silver Sword, magiging walang talo ang grupo. Ngunit sa totoo lang, wala nang balak si Alina na masangkot pa sa gulong ito. Kung sakaling mahuli siyang nagsosolo ng bosses gamit ang isang forged license, siguradong matatanggal siya sa trabaho. Mawawala ang kanyang job stability, safe life, at benefits, at higit sa lahat, kailangan niyang bumalik sa oras, maliban na lang kung may overtime. Kaya kahit anong mangyari, hindi siya maaaring mahuli. Samantala, sa Adventurers Guild Headquarters, abala ang leader ng Silver Sword sa paghahanap ng tunay na pagkakakilanlan ng executioner. Kahit may hinala siyang ito ay isang babae, hindi naniniwala sina Luli at Luaw, dahil sa laki ng sandatang dala nito. Ngunit nananatiling sigurado ang tank ng grupo, ang executioner ay isang black-haired, green-eyed girl.
Sa kabila ng panggigipit ng kanyang mga kasamahan na makahanap agad ng bagong attacker, determinado siyang alamin ang katotohanan. Ang leader ng Silver Sword ay humiling ng kaunting dagdag na oras upang hanapin ang misteryosong tao bago gumawa ng desisyon. Matapos ang pulong, pumunta ang wizard at ang healer upang bumili ng sikat na donuts mula sa isang panaderia. Gustong bumili ni Luli ng mga herbs, ngunit ang binata ay gusto lang bumalik sa inn para matulog, kaya pinagalitan siya ng dalaga dahil parang hindi raw niya ini-enjoy ang buhay. Depensa naman ni Luau, seryoso siya sa kanyang trabaho at madalas nagpupuyat sa pag-aaral ng Grimoires, ngunit wala siyang pakialam sa panunumbat ni Luli, kaya nagpatuloy na lang ito sa pagtingin ng ibang produkto sa street market. Samantala, sa isang madilim na eskinita, isang lalaking puno ng galit ang nagmumurang lahat ng tao ay akala niyang kaya siyang lokohin. Hanggang sa biglang lumitaw sa harapan niya ang isang misteryosong figura na may suot na skeleton mask. Sa kabilang banda, ang leader ng Silver Sword, si Jade Scrade, ay maingat na sinusuri ang isang relic sa kanyang kamay. Ang mga relics ay mga sinaunang gamit na naglalaman ng marka ng das at may kakayahang mag-imbak ng mga teknik mula sa mga ninuno. Para sa karamihan ng mga adventurers, isang pangarap ang magkaroon ng relic, ngunit nakakagulat na walang interes dito ang Executioner, kahit na natalo niya ang Infernal Flame Dragon. Sa katunayan, ang estilo ng pakikipaglaban ng Executioner ay walang kahit anong pagkakahawig sa Sigurd, ang relic na ginagamit ni Jade. Sa halip, parang isa itong Dia ability, isang teknik na matagal nang hindi nakikita sa mundo. Lalo itong nagbigay sa kanya ng motibasyon upang hanapin ang misteryosong mandirigma. Biglang lumakas ang ihip ng hangin, at sa paglingon niya, nakita niya ang isang babae na ang itsura ay eksaktong kahawig ng Executioner. Nang makita niyang pumasok ito sa aisle counter habang suot ang uniforme ng guild, napagtanto niya na ang matagal na niyang hinahanap ay ang guild receptionist mismo. Samantala, masaya si Alina Clover dahil tila mabagal ang trabaho ngayong araw, walang pila, walang problema, kaya maaari siyang mag-relax. Ngunit biglang lumapit sa kanyang counter ang isang lalaki, at nang makita niya kung sino ito, agad siyang kinabahan, ang leader ng Silver Sword mismo. Natatakot siya na hinahanap nito ang Executioner, lalo na't kitang-kita niya sa mukha ni Jade ang determinasyon. Sa walang paligoy-ligoy na paraan, sinabi ng lalaki na hinahanap niya ang isang warrior na lumitaw sa Belfa Ruins, isang mandirigmang may dalang malaking warhammer. Agad na itinanggi ni Alina Clover ang anumang kaalaman tungkol sa Executioner at nagkunwaring pupunta sa likod upang tanungin ang kanyang mga kasamahan. Ngunit bago pa siya makalayo, diretsong sinabi ng lalaki na malinaw niyang naaalala ang mukha ng mandirigmang may itim na buhok at berdeng mata, at pagkatapos ay binanggit mismo ang pangalan ni Alina Clover, tiyak na siya ang hinahanap. Sa pagkagulat ni Jade Scrade na ang Executioner ay nagtatrabaho bilang isang receptionist, biglang naramdaman ni Alina na unti-unting lumalayo sa kanya ang kanyang stable job. Ngunit determinado siyang hindi ito bibitawan, kaya inimbitahan niya ang lalaki upang mag-usap sa ibang lugar. Sa isang madilim na eskinita, inalok ni Jade ang gantimpala na siya mismo ang nakakuha matapos talunin ng Infernal Flame Dragon. Kinuha ito ni Alina, at habang hawak ang relic, nagkomento siya tungkol sa pambihirang tibay ng mga artifact na ito. Ngunit bago pa sumang-ayon si Jade, hinigpitan niya ang kanyang hawak at walang kahirap-hirap na dinurog ang relic gamit ang isang kamay. Diretsahan niyang sinabi kay Jade na gusto lang niyang mamuhay ng tahimik bilang isang receptionist, at kung gagawa siya ng kahit ano para sirain iyon, siguradong pagsisisihan niya ito ng husto. Sa madaling sabi, kung ayaw niyang matulad sa dragon na kanyang pinulbos sa dungeon, mas mabuting huwag na siyang magpakita sa harap niya muli. Matapos sabihin iyon, tumalikod na si Alina upang umalis, ngunit biglang hinawakan ni Jade ang kanyang braso at agad na inactivate ang cigar wall, pinatitigas ang katawan ni Alina upang pigilan ang kanyang pagtakas. Ayaw magpatalo ni Alina, kaya agad niyang tinawag ang kanyang hammer at muntik nang durugin si Jade, na sa huling sandali ay nakailag mula sa kanyang galit na atake. Habang papalapit ang pangalawang hampas, desperadong sumigaw si Jade at tinanong kung ang kanyang sandata ay isang Dia ability. Hindi naman alam ni Alina kung ano iyon, ipinaliwanag ni Jade na ang Dia abilities ay mga maalamat na techniques na matagal nang pinaniniwala ang nawala kasabay ng mga ninuno. Ang mga ito ay mas makapangyarihan pa kaysa sa Sigurd, na siyang pinakamalakas na kilalang relic sa mundo. Ngunit isinantabi ni Jade ang paksa at tahasang inamin na hindi siya narito upang makipaglaban, gusto niyang i-recruit si Alina sa Silver Sword. Napasim ang mukha ni Alina at nagbantang kakasuhan siya ng harassment, kaya agad na nilinaw ni Jade na nais lang niyang kunin siya sa kanilang grupo. Ngunit kung gusto lang talaga niyang manatili bilang receptionist, bakit pa niya pinatumba ang dungeon boss? Dito, hindi na nagpatumpik-tumpik si Alina at diretsahang sinabi ang totoo,
ayaw lang niyang mag-overtime. Para sa kanya, walang mas masahol pa kaysa sa bundok ng paperwork na nagkakapatong-patong araw-araw. Ang katotohanan ay ginagawa niya ang overtime upang ayusin ang trabaho at maiwasan ang overtime, ngunit ito ay isang crappy snowball na hindi natatapos. At bakit? Dahil maraming adventurers ang incompetent at tamad sa paggawa ng kanilang sariling misyon, kaya ang mga taong nasa likod ng operasyon, tulad niya, ang laging nasa sakripisyo. Kaya napilitan siyang gumawa ng paraan upang mabawi ang kanyang katahimikan. Ngunit ngayon, isang ulo lang abala sa kanya at gustong ibunyag ang kanyang lihim. Matapos ipaliwanag ang lahat, matigas niyang sinabi sa huling pagkakataon na hindi siya sasali sa kahit anong grupo. Nagbabala rin siya kay Jade na kung ipagkalat nito na siya ang executioner, siguradong pagsisisihan niya ito ng husto. Pagbalik niya sa trabaho, pinag-isipan ni Alina kung kailan kaya siya makakauwi sa tamang oras at mamumuhay ng tahimik. Ngunit bago pa man siya makapagpahinga, biglang sumulpot ang troubled man mula sa eskinita at sumigaw kay Lila, sinasabing bigyan siya ng isang secret mission. Nang marinig ito, napagtanto ni Alina na mas maraming overtime ang naghihintay sa kanya. Matapos ipaliwanag ni Lila na hindi nag-aalok ng secret missions ang kanilang guild, bigla siyang napaiyak, kaya lumapit si Alina upang protektahan ang kaibigan. Muli niyang ipinaliwanag na wala silang ganitong klase ng serbisyo, ngunit hindi interesado ang lalaki sa kanyang sagot. Sa halip, tinawag pa siyang snooty little receptionist, na lalong nagpataas ng tensyon sa loob ng guild. Sa loob-loob ni Alina Clover, mura na lang ang kaya niyang gawin habang pinipigilan ang sarili sa harap ng paulit-ulit na chismis tungkol sa mga secret missions na wala namang basehan. Ngunit sa panlabas, mahinahon niyang ipinaliwanag na siya ay humahawak lamang ng mga publicly announced missions na lalong nagpagalit sa adventurer. Sa puntong ito, ang gusto na lang ni Alina ay suntukin siya sa mukha, pero tila lalo lang lumalala ang sitwasyon. Hindi pa nakontento ang lalaki at biglang hinablat ang kanyang blouse, nagdedemand kung ganito ba talaga tratuhin ng guild ang isang customer. Bago pa man lumala ang insidente, biglang sumingit si Jade Scrade, ang leader ng Silver Sword, at mahigpit na hinawakan ang braso ng bastos na adventurer. Diretsyong sinabi ni Jade kay Slay na itigil ang kanyang kalokohan. Ngunit sa halip na sumuko, nag-isip si Slay na nagpapakitang gilas lang ang lalaki upang mapahanga si Alina, kaya sinubukan niya itong suntukin. Gayunpaman, mabilis na naiwasan ni Jade ang atake at sa isang iglap ay naibaba niya si Slay sa lupa, agad na pinigilan ang pag-atake nito. Binalaan niya ang brute na kung muli nitong hahawakan si Alina, pagsisisihan niya ito. Dahil dito, tumakbo si Slay, nagmumura at nangangakong maghihiganti. Nagpasalamat si Lila sa kaibigan dahil sa kanyang tulong, habang si Jade ay sinigurado kung ayos lang si Alina, sabay paalala na dapat siyang umiwas sa mga delikadong tao na pumupunta sa guild. Ngunit sa loob-loob ni Alina, siya ang siyang na-provoke. Sa kabila nito, humingi siya ng paumanhin at nangakong magiging mas maingat sa susunod. Nang tanungin niya si Jade kung ano ang sadya nito sa guild ngayong araw, umiwas ito at sinabing napadaan lang siya, bago siya mahiya at biglang umalis. Kinabukasan, paggising ni Alina, agad niyang naalala na natuklasan na ni Jade ang kanyang tunay na katauhan bilang executioner. Iniisip niya kung dapat sana'y binasag na lang niya ang ilan sa buto ng brute upang mapanatili ang kanyang katahimikan, ngunit dahil siya ang pinakamahalagang miyembro ng pinakamalakas na grupo ng lungsod, siguradong matatanggal siya sa trabaho kung ginawa niya iyon. Ang totoo, gusto lang niyang manatili sa bahay at titigan ng kisame buong araw matapos ang lahat ng gulong ito. Ngunit isang bagay ang hindi niya maaaring kalimutan, nakabili lamang siya ng bahay dahil sa kanyang steady job bilang isang guild receptionist. Matapos maalala ito, bumangon siya ng may panibagong sigla, pinapaalala sa sarili na ang kanyang trabaho ang pinakamahusay na trabaho sa lahat, at wala siyang balak mawalan ng trabaho dahil lang sa mga walang kwentang bagay. Habang kumakain ng sandwich sa isang park bench, bigla niyang napagtanto na ang lalaking patuloy na gumugulo sa kanya ay tila lagi siyang hinahanap. At halos sinumpa niya ito sa kanyang isipan, bigla siyang lumitaw, walang pakialam at nagkomento pa kung gaano kaganda at payapa ang lugar. Walang pag-aalinlangan, agad na tinawag ni Alina ang kanyang hammer, dahil ang kanyang lunch break lamang ang oras ng kanyang kapayapaan. Upang pakalmayan ang sitwasyon, tinanong ni Jade kung kailan siya nagising sa kanyang Dia ability, ngunit tumanggi si Alina na sagutin ito. Sinabi ni Jade na iniisip ng lahat na ito ay isang bagay na bunga lang ng swerte, dahil wala pang nakakaalam kung paano ito talagang nagaganap. Dahil dito, naniniwala siya na sinasayang lang ni Alina ang kanyang talento sa kanyang kasalukuyang trabaho. Ngunit muli, matigas na iginiit ni Alina na hindi siya kailanman sasali sa Silver Sword, sabay lakad palayo,
habang nagtataka kung bakit kailangang ibigay ng mga Diyos ang ganitong kapangyarihan sa isang simpleng receptionist. Habang naglalakad pabalik sa kumpanya, pinagmasdan niya ang lungsod at biglang naalala ang isang pangyayari 2 taon na ang nakalipas, ang Centennial Festival ng iFuro, isang pagdiriwang na tumagal ng 3 araw at 3 gabi. Noon, dahil bagong empleyado pa lamang siya bilang isang receptionist, hindi pa siya sanay sa bigat ng trabaho, kaya araw-araw siyang nag-overtime. Ang tanging gusto niya noon ay mag-enjoy sa festival, ngunit natali siya sa trabaho. Ayon sa alamat, ang taong may pinakamalakas na hangarin tuwing Centennial Festival ay pinagpapala ng mga DS. Kaya, buong puso siyang nangarap na hindi na kailanman mag-overtime. Ngunit nang matapos ang festival, wala namang nagbago. Matapos tapusin ang kanyang trabaho ng hating gabi, nagmamadali siyang pumunta sa festival, ngunit pagdating niya, tapos na ang lahat. Sa gitna ng kanyang panghihinayang, napaisip siya, bakit hindi niya nakuha ang pagkakataong magsaya matapos ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit sa halip na ipagkibit-balikat ito, napuno siya ng sama ng loob sa mga adventurers na hindi natatalo ang mga bosses, kaya nauuwi sa mas maraming trabaho para sa kanya. Nang maisip niya ito, inisip niya kung gaano kasarap kung kaya niyang burahin na lang ang lahat ng problema niya sa isang hampas. At sa sandaling iyon, isang mahiwagang magic circle ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa kasalukuyan, si Slay ay nakaupo sa isang bench sa lansangan, matinding nag-iisip at nangangakong hindi siya titigil hanggat hindi niya napapabagsak ang molditang receptionist. Habang nagmumuni-muni si Slay, napansin niyang may dumaraang wagon na may dala ng carcass ng isang dungeon boss. Samantala, malalim na nag-iisip si Jade Scrade, iniisip kung ano ang dapat niyang gawin upang mapansin siya ni Alina, o mas higit pa, upang mahikayat siyang sumali sa Silver Sword. Bigla siyang napukaw sa kanyang iniisip nang makarinig siya ng malalakas na footsteps na yumanig sa lupa. Agad siyang tumakbo upang alamin ang pinagmulan ng ingay, at nagulat siyang makita si Slay, na sa hindi malamang paraan ay nagawang buhayin muli ang boss monster at ginamit ito upang suntukin ang Central Square's crystal. Nang dumating si Jade, agad niyang ginamit ang Haster ability upang akitin ang atake ng halimaw at bigyan ng pagkakataon ang iba na makalikas. Ngunit may ibang adventurers na nagmamadaling nagsabi sa kanya na ito ay isang boss monster, at imposibleng labanan ito ng mag-isa. Ayon sa isa sa kanila, inilagay nila ang halimaw sa mahimbing na tulog upang makuha ang mahahalagang materyales mula rito, ngunit bigla itong nagising sa hindi malamang dahilan. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumawa ng malakas si Slay, buong yabang na tinutokso ang Silver Sword. Sa taas ng kanyang kumpiyansa, ipinagmalaki niyang siya ang may kontrol sa dambuhalang halimaw at inihayag ang kanyang plano, wawasakin niya ang buong lungsod at ibabagsak niya si Alina kasama nito. Sa kanyang utos, ginamit ng halimaw ang Mortal Stomp, ngunit agad itong hinarang ng tank gamit ang Sick Earth Wall upang protektahan ang mga sibilyan. Samantala, gaya ng dati, abala si Alina Clover sa overtime, nagrereklamo sa hangin tungkol sa walang katapusang trabaho. Ngunit bigla niyang narinig ang kaguluhan mula sa Central Square. Lumabas siya sa balcony upang alamin ang nangyayari at nakita niya ang pamilyar na imbecile, Slay, na ginagamit ang dambuhalang halimaw upang lumikha ng kaguluhan. Habang pinapanood niya ang laban, biglang hinagis ng halimaw ang isang batong napakalaki, papunta sa isang direksyong hindi maaaring hayaang bumagsak ni Alina. Mabilis siyang tumakbo upang pigilan ang isang trahedya, ngunit sa kanyang pagdating sa lugar kung saan lamandang ang bato, nakita niya ang pinakamasakit na tanawin sa kanyang buhay, ang kanyang munting tahanan ay ganap na nawasak. Kasama nito, naglaho rin ang lahat ng kanyang ipon, at ang 30 taong hulugang utang na kanyang binabayaran ay nawala ng isang iglap. Ang napakalaking lungkot at galit na bumalat sa kanya ay hindi na matatawaran. Sa isang iglap, tinawag niya ang kanyang hammer, handang harapin ang taong nagpahirap sa kanya. Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ni Slay ang kanyang pagsubok sa mga adventurers, ngunit karamihan sa mga sumugod ay agad na natalo. Biglang lumitaw si Alina, ngayon ay nakasuot muli ng Executioner's disguise, at sa isang napakalakas na strike, binasag niya ang braso ng Stone Giant, dahilan upang magulat ang lahat ng nasa square. Sa kanyang dramatikong pagdating, diretsahan niyang tinanong si Slay kung paano niya nagawang sirain ang kanyang kapayapaan. Ang kanyang bahay ang tanging pahingahan niya mula sa stress ng trabaho, ang kanyang oasis mula sa magulong mundo ng modern society, ang kanyang private paradise. At dahil sa kasalanan ni Slay, ngayon ay wala na ang lahat. Sa matinding galit, nangako ang executioner na tatapusin niya si Slay nang siya mismo ang magbayad sa kanyang ginawa. Sa kabila ng matinding tensyon, buong tapang na iniutos ni Slay sa kanyang clay golem na lumaban pabalik. Hindi man lang nagulat si Alina Clover sa galaw ni Slay, dahil matagal na niyang inaasahan ito.
Sa isang mabilis at walang kahirap-hirap na pag-atake, nilaslas niya ng kalahati ang clay golem, dahilan upang agad itong bumagsak sa lupa. Nang makita ni Slay ang paparating na executioner, napuno siya ng takot habang itinaas ni Alina ang kanyang hammer at malamig na tinanong siya kung kailan siya matututo na huwag sirain ang pag-aari ng ibang tao. Sa huling iglap, ibinagsak niya ang kanyang sandata, lumikha ng isang napakalakas na alon ng alikabok sa buong square, ngunit ang totoo, hindi niya tinamaan si Slay, kundi ang lupa sa tabi nito. Maya-maya, habang mag-isa niyang tinitingnan ang nawasak niyang tahanan, malungkot niyang ibinahagi sa Silver Sword kung gaano kahalaga sa kanya ang kanyang tahanan, ang kanyang kapayapaan. Ngayon, hindi pa niya alam kung saan siya titira kinabukasan. Sa puntong iyon, nag-ipon ng lakas ng loob si Jade Screed at inihayag na maaari siyang tumira sa kanyang bahay. Ngunit sa isip ni Alina, hindi ito ang oras para sa mga biro. Malinaw na pupunta siya sa isang hotel, ngunit dahil sa napakaraming problema na idinulot ng reklamador na iyon, siguradong lalo lang siyang magtatrabaho ng mas matinding overtime. Sa gabing iyon, sa town square, isang matandang lalaki ang nagtanong sa isang babae kung dito ba lumitaw ang executioner, at kinumpirma ito ng babae. Nais nilang pasalamatan siya sa pagtatanggol sa Ifuro, ngunit naniniwala rin ang matanda na ang swerte ng executioner ay nagwakas sa mismong araw na lumitaw siya rito. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang Sigcur's ability, animoy naghahanda para sa kung anumang darating. Samantala, abala si Alina sa pinakaayaw niyang gawin sa buhay, magpuyat sa trabaho. Paulit-ulit siyang nagrereklamo sa hangin habang isinumpa si Slay hanggang sa ikalimang henerasyon ng kanyang lahi. Habang tinutulungan siya sa trabaho, sinubukan siyang pasayahin ni Jade, ngunit agad niyang naalala na pinaalis na niya ito dati, ngunit nandito pa rin siya. Ipinaliwanag ni Jade na mas mainam na manatili malapit sa kanya matapos ang lahat ng nangyari. Napagtanto ni Alina na mataas ang posisyon ni Jade sa guild, kaya may pahintulot itong pumasok sa guild office kahit anong oras. Sa puntong iyon, nagtanong si Jade kung sapat na ang ginawa nila para sa araw na iyon. Ngunit ipinaliwanag ni Alina na maraming beses na siyang nasa ganitong sitwasyon, gustong iwan ang trabaho para sa susunod na araw kung kailan mas may lakas siya. Ngunit isang araw, natanto niya ang isang malupit na katotohanan, ang Alina ngayon ang magpapasa ng trabaho ng tamad na Alina bukas. Sa madaling sabi, wala siyang motivation kailanman para gawin ang overtime, kaya ang tanging paraan para matapos ito ay gawin ito ng may buong puot. Sa kabila ng kanyang litanya, nasurpresa si Alina nang mabilis na isumite ni Jade ang mga corrective forms nang walang kahit anong mali, isang bagay na hindi niya inasahan mula sa isang adventurer. Napansin niyang tama ang lahat ng ginawa nito, kaya napaisip siya kung si Jade ba ay isa sa mga natural-born prodigies na nakakakuha agad ng tamang sagot sa unang subok, habang siya naman ay isang tipikal na clumsy worker na maraming pagkakamali bago matutunan ang isang bagay. Ang uri ng taong ito ang talagang kinaiinisan niya, dahil palagi niyang kailangang magpursige ng sobra upang matutunan ang kahit ano. Napayuko siya sa mesa at halos maiyak, nagmumuni-muning bakit ang mundo ay sobrang hindi patas. Ngunit sa halip na pakalmayin siya, sagot ni Jade na nagawa niya ito dahil magaling siyang guro. Ngunit hindi kumbinsido si Alina, para sa kanya, ang mga tao ay ipinanganak na may hindi patas na tadhana. Sa puntong iyon, tumayo si Jade at sinabing aakuin na lang niya ang natitirang trabaho, ngunit tumanggi si Alina, dahil hindi papayagan ng kanyang pride bilang isang receptionist na pabayaan ang kanyang trabaho. Upang pakalmayin ang sitwasyon, sinubukan ni Jade na kumuha ng candy mula sa kanyang bag, ngunit sa halip, aksidente niyang nahugot ang relic na sinira ni Alina. Laking gulat nila nang ito ay biglang naglabas ng liwanag, at sa ibabaw nito ay lumitaw ang mission order, isang mahiwagang mensahe na nagdedetalye ng isang misyon. Ayon sa mensahe, ang destinasyon ay ang Tower of Chalk, isang misteryosong tore kung saan kailangang talunin ang bawat boss sa bawat palapag. Hindi pa kailanman narinig ni Jade Screed ang tungkol sa Tower of Chalk, kaya nagdududa siya sa pinagmulan nito. Maging si Alina ay aminadong napakakakaiba ng impormasyong ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, wala siyang pakialam. Ang gusto lang niya ay dalhin ni Jade ang weird na bagay na ito sa bahay niya at siya na ang bahala rito. Kinabukasan, habang nagbabasa si Alina Clover ng dyaryo, napansin niyang may isa na namang artikulo tungkol sa executioner. Samantala, masayang nagdiwang ang kanyang kaibigan na si Leia, sabik na ang misteryosong mandirigma ay tampok sa halos lahat ng sulok ng lungsod. Habang ipinapahayag ni Leia ang kanyang pagkahumaling sa executioner, tinutulan siya ni Alina, sinasabing wala namang nakakaalam kung ano talaga ang itsura ng lalaki sa ilalim ng hood. Ngunit iginiit ni Leia na tiyak niyang isang hangkang nasa likod nito. Sa totoo lang,
pangarap pa niyang mapukpok ng napakalaking hammer ng Executioner, lalo na kung ito ay lumalaban kasama ni Dear Jade Screed, ang leader ng Silver Sword at ang pinakagwapong tank sa buong lungsod. Maya-maya, habang nagtatrabaho, nakita ni Alina ang pagpasok ni Glenn Gria, ang guild boss, na agad na inanunsyo na nagiging isang malaking problema ang Executioner sa rehiyon. Matapos sabihin ito, lumapit siya sa receptionist at tinanong kung kumusta ang takbo ng trabaho. Sinubukan ni Alina na panatilihin ang kanyang kalmado at sinabing ayos naman ang lahat. Ngunit hindi siya tinigilan ni Glenn Gria, at nagtanong pa kung alam ba niya ang kakayahan nito. Ipinaliwanag ni Alina na ang Cigar Chronos ay isang ability na may kakayahang i-freeze ang oras sa isang lugar, na nagpapahintulot sa gumagamit nito na mapanood ang mga pangyayari mula sa nakaraan. Sa puntong ito, tumawa si Glenn Gria, habang si Alina naman ay napaisip, kung ganito ang abilidad ng guild boss, posibleng nagamit na niya ito upang makita ang mukha ng Executioner. Habang iniisip ito, biglang lumapit si Glenn Gria sa kanya at bumulong, iniimbitahan siyang makipag-usap ng pribado sa loob ng guild headquarters. Sa puntong iyon, nalungkot si Alina, iniisip na tuluyan na siyang nadiskubre at tiyak nang matatanggal sa trabaho. Samantala, sinubukan siyang payapain ni Jade Screed, sinasabing maaaring mahigpit si Glenn Gria, ngunit isa rin itong makatarungang pinuno. Ngunit sa halip na magpasalamat, dinatdo ni Alina ang snitch, sigurado siyang si Jade ang nagsumbong sa kanya. Agad namang nagdepensa si Jade, sinasabing wala siyang sinabi kahit kanino. Ngunit hindi kumbinsido si Alina, kaya sa kanyang isipan, hiniling niyang sana'y mabangga ni Jade ang kanyang paa sa isang dresser at mamatay sa sakit. Habang nagaganap ito, halos mapabulala si Luli na siguradong may gusto si Jade kay Alina, ngunit bago pa man siya makapagsalita, mabilis siyang tinakpan ng bibig ni Luau, tila ayaw nitong palalain pa ang sitwasyon. Maya-maya pa, sa Guild's training field, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap, tinawag ni Glenn Gria si Alina Clover at hinamon siya sa isang laban. Alam niyang siya ang Executioner, at handa siyang subukin ito. Ngunit may isang kasunduan, kung matalo si Alina, kailangan niyang sumali sa Silver Sword Guild. Ngunit kung siya ang mananalo, hahayaan na siya ng guild at pananatilihin ang kanyang posisyon bilang isang receptionist. Walang pag-aalinlangan, agad na tinawag ni Alina Clover ang kanyang Warhammer, at sa sandaling iyon, tuluyan ang napagtanto ni Luau at Luli na siya nga talaga ang Executioner. Nang mapagdesisyonan ng Guildmaster na lutasin ang alitan sa pamamagitan ng labanan, hindi na nagatubili si Alina, sumugod siya ng walang pag-aalinlangan sa kanyang kalaban. Sa pagharap sa kanya, agad namang inactivate ni Glenn Gria ang kanyang Cigar Chronos ability. Nang tumigil ang daloy ng oras, napagtanto ni Glenn ang isang nakakagulat na bagay, ang babaeng ito ay higit pa sa isang Executioner. Siya ay maaaring isang divine beast o maging isang malevolent god. Ngunit bago pa niya maunawaan ang lahat, binasag ni Alina ang mismong time barrier na itinakda niya, isang bagay na dapat ay imposible. Sa pagbasag ng harang, naguluhan si Alina at tumingin sa paligid upang maunawaan kung ano ang nangyayari. Sa isang tahimik ngunit matatag na tono, ipinaliwanag ni Glenn Gria na nasa kanyang observation room sila, isang lugar na nasa labas ng normal na daloy ng oras, kung saan siya lamang ang dapat makagalaw. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagawa ni Alina ang imposible. Habang natatawa, sumuko na lang ang Guildmaster at kinansela ang kanyang ability. Lalong nalito si Alina at galit na nagtanong kung ano talaga ang nangyayari. Dinala siya ni Glenn sa isang lihim na lugar upang ipaliwanag ang tunay na dahilan ng kanyang hamon, gusto lang niyang subukin ang tunay na kakayahan ni Alina. Doon, isang babae ang lumapit at ipinaliwanag ang tatlong pangunahing kategorya ng abilities, Regen type mga kakayahang may kinalaman sa pagpapagaling at pagbawi ng enerhiya. Cigar type mga pambihirang kakayahang may kinalaman sa pagmanipula ng oras at espasyo. Dia type ang pinakabihirang uri, na mas mataas pa ang lakas kaysa sa iba. Ayon sa sistema, ang mas mababang uri ay maaari lamang matalo ng mas mataas na uri, at dahil nagawa ni Alina na lampasan ang Cigar Chronos, malamang na siya ay isang Dia type. Ngunit wala siyang interes sa usapang ito, tumayo siya at nagbanta na kung may isang salita pang lalabas tungkol sa pagsali niya sa guild, hindi na niya sila titigilan. Ngunit bago siya makaalis, biglang tinanong ni Glenn Gria kung narinig na niya ang Tower of Chalk. Napakunot noo si Alina at tinanong kung ano ang kinalaman nito sa kanya. Ipinaliwanag ni Glenn na natuklasan niya ang bagong dungeon na ito matapos niyang simulan ng isang pagsisiyasat batay sa ulat ni Jade. Ang mission report na lumabas mula sa relic ay isang lihim na misyon na nakatago sa loob ng maraming henerasyon ng mga ninuno. Nang mawalan ng pasensya, hinawakan ni Alina si Glenn sa kwelyo at diretsahang sinabi ang kanyang conclusion. Wala siyang pakialam sa mga sikreto ng mga ninuno,
dahil ang tanging ibig sabihin nito sa kanya ay mas maraming misyon, mas maraming trabaho, at higit sa lahat, mas maraming overtime. Sa puntong iyon, napagtanto ni Glendria ang totoo, naging executioner si Alina hindi dahil sa ambisyon, kundi para lamang makaiwas sa mas maraming trabaho. Sa pagtawa, sinubukan niyang kumbinsihin si Alina na kung tutulong siya sa expedition ng Silver Sword, mabibigyan siya ng sapat na kompensasyon. Ngunit tumaas lalo ang inis ni Alina, dahil hindi ba't pinanggako nilang hindi na siya guguluhin. Ngunit ngayon, bumabalik na naman sila sa mga twisted talks of missions. Sa kanyang pagtalikod upang umalis, sinubukan siyang pigilan ni Glendria sa pamamagitan ng isang alok na hindi niya matatanggihan, dodoblehin niya ang bilang ng mga receptionist sa iFiro counter kung sasama siya sa expedition. Napahinto si Alina, naglagay ng kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, at pinag-isipan ito ng maigi. Kung magkakaroon ng mas maraming receptionist, hindi na siya kailangang gumawa ng lahat ng trabaho mag-isa. Ibig sabihin, makakaalis siya sa trabaho on time araw-araw. Ito ang pinakamalaking pangarap ng isang prinsesa tulad niya. At dahil dito, sa wakas, pumayag siyang tumulong sa expedition. Pagkatapos ng lahat ng ito, nagising si Alina sa isang kakaibang lugar, hindi na sa kanyang tahanan, dahil winasak na ito, kundi sa isang napaka-engranding silid. Ang kama ay kasinlaki ng isang bangka, at ang muebles ay napakapino at mahal tingnan. Matapos magising, hiniga muli ni Alina ang kanyang sarili, napagtantong ito ang perpektong pagkakataon upang matulog pa ng mas matagal. Ngunit bago pa siya muling makatulog, may kumatok sa kanyang pinto upang sunduin siya. Makalipas ang ilang oras, dumating ang grupo sa Elm Canyon, ang unang lokasyon sa kanilang expedition. Dito, sa wakas ay nagpakilala muli ang white mage ng grupo, si Lul Ashard, ang kanilang healer. Si Lola Blender, isang black mage, ang nagpaliwanag na siya ay isang rear attacker, isang uri ng mandirigma na sumusuporta mula sa malayo, habang si Alina naman ang sumasalo sa melee combat. Sa halip na sumagot ng diretso, ipinakita ni Alina ang kanyang work card at matigas na sinabi na siya ay nasa ilalim ng isang formal employment contract sa gobyerno, isa siyang empleyado, hindi isang adventurer. Samantala, tinawag ni Jade Scrade ang kanyang mga kasamahan upang umalis na. Napansin ni Luaw na tila asong ayaw sa tali si Alina, kaya napabulong siya na mukhang sawang-sawa na ito sa paglalakbay. Sumabat si Jade, ipinaliwanag na isinuko ni Alina ang kanyang bakasyon upang makasama sila, kahit na para sa kanya, isang araw lang iyon, masyadong maikli upang ituring bilang isang sakripisyo. Pagkarinig nito, nasaktan ang pride ni Alina, sa inis, agad niyang hinawakan ang kwelyo ni Jade at matinding niyugyog ito, sabay pinilit siyang ulitin na, ang bakasyon ay isang mahalagang karapatan. Ayon kay Alina, ang bakasyon ay ang pinakamataas na gantimpala ng isang manggagawa, ang tanging oras ng ganap na pahinga, at ang pinakapinapahalagahang universal right na kailanman ay umiiral. Habang nagkakagulo sila, itinuro ni Luli ang Tower of Chalk na nasa harapan nila. Pagdating nila sa tore, agad na nagtanong si Alina kung nasaan ang iba pang mga adventurers, dahil tila sila lang ang narito. Ipinaliwanag ni Jade na mahigpit na pinaghihigpitan ng guild ang impormasyong ito, kaya tanging ang may Class 1 licenses lamang ang may alam sa pag-iral ng dungeon na ito. Bago sila pumasok, ipinakita ni Jade ang isang relic na espesyal na ginawa ng guild para sa Silver Sword, isang guidance crystal na isinusuot ng bawat kasapi. Ang relic na ito ay may mahalagang tungkulin, inaalerto nito ang iba kapag nasa bingit ng kamatayan ang isang kasamahan. Sa halip na humanga, naisip ni Luaw kung magkano ang halaga ng bagay na ito sa black market, kaya nagbiro siyang baka gustong ibenta ni Alina ang kanya. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, agad siyang tinamaan ni Luli sa singit gamit ang kanyang scepter, sabay paalala na ang crystal na ito ay simbolo ng pagkakaisa ng Silver Sword. Matapos ang pagtatalo, pumasok na sila sa unang palapag ng tore. Dito, itinuro ni Jade kay Alina ang isang mahalagang prinsipyo ng labanan, hindi kailanman inaatake ng vanguard attacker ang kalaban sa simula ng laban, dahil tungkulin ng tank na akitin muna ang atake ng halimaw. Habang tinuturuan siya, isang dambuhalang warwolf ang lumitaw sa harapan ng grupo. Sumulong si Jade, ginamit ang kanyang Hastur ability upang maakit ang atensyon ng halimaw, kasunod ng cigar wall upang protektahan ang sarili. Lumundag ang halimaw sa kanya, ngunit nang bumangga ito sa kanyang kalasag, saglit itong nawalan ng depensa. Sa sandaling iyon, binigyan ng signal si Alina upang sumalakay. Sa isang mabilis na galaw, tumalon si Alina hawak ang kanyang hammer at pinulbos ang bungo ng warwolf sa isang hampas lamang. Sa isang iglap, nagkalat ang dugo sa sahig at agad na natapos ang laban.
Natawa si Luaw habang pinagmamasdan ang dagwang bangkay ng halimaw at napagtantong wala siyang masyadong trabaho ngayong araw, dahil mukhang walang matitirang buhay na kalaban para sa kanya. Samantala, lumapit si Luli kay Alina, puno ng kasab-ikan at paghanga. Hindi niya alam kung paano ipapahayag ang kanyang labis na pagkamangha sa kapangyarihan ng executioner. Dahil hindi alam ni Alina kung paano tatanggapin ang papuri, pabirong sinabi niya kay Luli na siguradong magiging isang mahusay na healer ito pagdating ng araw. Ngunit agad na nagdilim ang mukha ni Luli at ipinaliwanag na mas matanda siya kaysa kay Alina. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay, nadiskubre nila ang isang kakaibang bagay, walang boss ang unang palapag ng tore, isang bagay na hindi nila inaasahan. Napaisip si Luaw at nagtanong kung ano kaya ang iniisip ng mga ninuno noong itinayo nila ang kakaibang labyrinth na ito. Samantala, nagduda si Alina at tinanong kung bigla bang naglaho ang mga nagtayo ng dungeon na ito. Dito ipinaliwanag ni Luli ang isang alamat tungkol sa puot ng Dia, isang lumang kwento na nagsasabing ang mga ninuno ay naghanap ng napakalakas na kapangyarihan, na kalaunan ay ikinagalit ng mga Diyos. Dahil dito, napagpasyahan ng mga Diyos na burahin ang kanilang buong sibilisasyon mula sa mundo. Sa ikalawang palapag ng Tower of Chalk, biglang natigilan si Jade Screed sa kanyang paglalakad matapos makarinig ng kakaibang tunog. Ngunit bago pa niya maunawaan kung ano iyon, isang malakas na sigaw ang nagmula sa pintuan sa unahan nila. Agad siyang tumakbo patungo roon, at sa kanyang pagdating, 3 lalaking adventurers ang nakahandusay sa lupa, marahas na pinatay. Mabilis na lumapit ang healer ng grupo, si Luli, upang subukang ibalik ang kanilang buhay gamit ang healing magic, ngunit walang epekto ang kanyang spells. Habang pinagmamasdan ang kakilakilabot na eksena, biglang bumalik sa alaala ni Alina Clover ang isang katulad na trahedya sa kanyang kabataan. Napansin ito ni Jade, kaya agad niyang sinabihan si Alina na huwag nang tumingin at lumayo sa eksena. Sa masusing pagsusuri sa mga bangkay, napagtanto ni Jade na ang isang matibay na tank sa grupo ay namatay agad, ang kanyang shield ay diretsong bumaon sa kanyang katawan, na tila walang depensa laban sa umatake. Isang patunay na hindi ito basta-bastang halimaw lamang. Sa gitna ng tensyon, napansin nilang may isa pang guild member na buhay pa, si Rufus. Agad nila siyang nilapitan, at bagamat mahina at sugatan, nagawa niyang itumuro ang direksyon kung saan dumating ang kanilang kalaban. Sinabi niya na ito ay isang humanoid monster na ginamit ang isang kakaibang skill upang atakihin sila. Bago pa man nila maproseso ang kanyang sinabi, isang malaking paniki ang lumipad pababa, naaakit ng amoy ng dugo, at mabilis na lumipad patungo kay Luli upang umatake. Ngunit bago pa ito makaabot sa kanya, agad itong dinurog ni Alina gamit ang kanyang hammer, na iligtas ang healer sa huling segundo. Nagulat si Rufus nang makita ang sandata ni Alina, ang executioner's hammer. Sa takot at pagkalito, agad niyang inakusahan si Alina na isang kaibigan ng halimaw. Ayon kay Rufus, ang monster na umatake sa kanila ay gumamit din ng isang white magical circle upang mag-summon ng sandata, isang teknikang kapareho ng ginagamit ni Alina. Matapos akusahan ni Rufus si Alina Clover bilang isang halimaw, lalo pa niyang nilakasan ang kanyang pananalita at tinawag siyang isang nilalang na hindi dapat pagkatiwalaan. Matapos ang ekspedisyon, iniulat ni Jade Screed kay Guildmaster Glenn Gria ang nangyari, ang grupo ni Rufus, na pangalawa lamang sa Silver Sword sa lakas, ay walang laban sa halimaw na nakaharap nila. Dahil dito, isinasaalang-alang ni Glenn ang posibilidad na isara ang Tower of G's, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pumasok mismo si Rufus, galit na tinawag ng mga duwag sina Jade at Glenn sa pagnanais nilang itigil ang conquest missions. Ipinaliwanag ni Jade na nakita mismo ni Rufus ang panganib na dala ng halimaw, ngunit mariing tumutol si Rufus at sinabing wala nang mas nakakainis sa kanya kundi ang katotohanang si Jade ang nasa Silver Sword, dapat siya ang kabilang sa grupong iyon. Dahil sa labis na galit, nangamba si Jade sa kanyang susunod na hakbang. Walang kontrol sa kanyang emosyon, nagbanta si Rufus na ibubunyag sa lahat na ang executioner ay isang nakatagong halimaw, at kung ayaw ni Jade na mangyari iyon, kailangan niyang patalsikin si Alina mula sa grupo at bumalik kasama siya sa Tower of G's. Ang totoo, gusto lang ni Rufus na makuha ang mga special relics sa kailaliman ng tore, mga artifacts na may kakayahang magbigay ng Dia abilities. Ngunit matigas ang paninindigan ni Jade, hindi niya isasakripisyo ang buhay ng kanyang mga kasamahan para sa mga walang basehang chismis. Ngunit hindi sumuko si Rufus at malinaw na sinabi niyang wala nang ibang pagpipilian si Jade. Dahil dito, nakipagpulong si Jade kay Alina upang ipaalam na isasama nila si Rufus sa Tower of G's, kaya maaari na siyang bumalik bilang isang regular na receptionist. Sa halip na matuwa, agad niyang tinanong tungkol sa pangakong daw doblehin ang bilang ng mga receptionist sa iFiro counter.
Sumagot si Jade na gagawin ng Guildmaster ang makakaya, ngunit sa sandaling iyon, napagtanto ni Alina na may kakaibang nangyayari, tila may itinatago ang mga ito. Ngunit dahil wala naman itong kinalaman sa kanya, nagpaalam siya upang mag-empake at bumalik sa kanyang normal na trabaho. Bago umalis si Jade, napansin niyang hindi suot ni Alina ang kanyang uniform ngayon. Sinagot ito ni Alina ng may inis, sinabing hindi siya alipin para isuot ito kahit pa siya ay nakabakasyon. Ngunit sa halip na matakot sa kanyang tono, napangiti si Jade at sinabing maswerte siyang makita si Alina sa casual clothes. Namula si Alina, sabay sigaw na, lumayas ka na, ngunit bago siya tuluyang umalis, nagtanong si Alina kung talagang magiging ayos ang grupo, dahil tiyak na may dia ability ang halimaw na kanilang kinakaharap. Tumugon si Jade na anuman ang mangyari, ang utos ay utos, ganito gumagana ang Silver Sword. Ngunit nangako siya na babalik silang lahat ng buhay. Sa paglabas niya sa pintuan, nakita ni Alina ang isa pang lalaki sa loob ng Adventurers Guild, at sa sandaling iyon, isang lumang alaala ang bumalik sa kanyang isipan, isang memorya tungkol sa kanyang tiyuhin, si Shroud. Sa nakaraang alaalang ito, si Alina ay isang batang babae pa lamang na naglingkod ng inumin kay Shroud sa isang tavern. Labis siyang nasasabik malaman kung paano ang buhay ng isang adventurer, dahil pangarap niyang maging isa sa hinaharap. Ngunit tinutulan ito ni Shroud, sinabing mas mabuti pang magkaroon siya ng isang ligtas at maayos na trabaho bilang isang receptionist kaysa makisali sa ganitong klaseng panganib. Ngunit hindi sumuko si Alina, hinampes niya ang mesa at iginiit na gusto niyang sumama sa kanyang tiyuhin sa mga misyon. Bilang sagot, itaas niya ang kanyang pinky upang makipagpangako sa kanyang tiyuhin, at sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, tinanggap ni Shroud ang pangakong ito bilang isang taong hindi lumalabag sa kanyang salita. Ngunit sa hindi niya inaasahan, isang araw, natagpuan ni Alina ang kanyang tiyuhing patay, nakahiga sa harapan niya, natatakpan lamang ng isang puting kumot. Sa matinding pagkabigla, lumuhad siya sa tabi ng bangkay, pinilit siyang gisingin, at ipinaalala ang pangakong kanilang ginawa. Ngunit hindi na bumangon si Shroud, doon, nagsimula siyang umiyak ng buong sakit, hawak ang malamig na kamay ng kanyang tiyuhin. Nagising si Alina mula sa masakit na panaginip na iyon, muling napagtanto kung gaano nakatagal mula noong huli niyang napanaginipan ang trahedyang iyon. Nang magbihis siya ng kanyang guild uniform, tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin at inisip na panahon na upang bumalik sa kanyang dating buhay, ang walang katapusang overtime. Paghawak niya sa Silver Sword Relic, umasa siyang ligtas na makakabalik ang grupo mula sa Tower of Giz. Samantala, sa loob ng tore, lumapit si Luli kay Jade upang ipaalala sa kanya na labis na niyang ginagamit ang Cigar Beast ability, isang napakabigat na kakayahan na dapat gamitin ng may limitasyon. Ngunit sa kabila ng pagkapagod at matinding pawis sa kanyang katawan, iginiit ni Jade na kailangan niyang panatilihin ito upang protektahan ang kanilang grupo mula sa humanoid monster. Tila hindi natuwa si Rufus sa paggamit ni Jade ng kanyang tank abilities, kaya tinawanan niya ito at tinanong kung ito lang ba ang kaya niya. Hindi pinalagpas ni Luli ang pagkakataong pagtawanan ng lalaki at kinontra siya ng may pang-uuyam, sinabing, sino nga ba ang may pakana ng misyon na ito? Sa kabila ng tensyon, pinakalma ni Jade ang lahat at nagpatuloy sila sa kanilang landas. Sa ikaapat na palapag, binuksan ni Jade ang isang malaking pinto at agad na dinukot ang kanyang espada matapos makalanghap ng matapang na amoy ng dugo. Kasabay nito, agad na tinawag ni Luaw ang kanyang glow magic na nagbigay liwanag sa paligid. Mula sa kisame, bumagsak ang isang patay na halimaw, ngunit sa kabila nito, isang figure ang lumitaw mula sa anino ng bangkay. Ako ay hindi isang halimaw, hindi pa, kahit ngayon. Sa isang iglap, ipinakilala niya ang kanyang sarili, si Silaha, ang Evil God. Kasabay nito, tinawag niya ang Dia Storm, isang napakalakas na kakayahan na nagpilit kay Jade na agad gamitin ang Cigar Wall upang protektahan ang kanyang mga kasamahan. Napangiti ang Diyos at sinabing, mukhang magiging masaya ito. Ngunit bago sila makapaglakas loob na lumaban, nagulat ang lahat nang biglang gamitin ni Rufus ang Cigar Prisoner ability, agad na inilagay sa isang makapangyarihang kulungan ang lahat ng Silver Sword members. Sa pagtataksil ni Rufus, inilantad niya ang katotohanan, matagal nang nakakulong si Silaha sa tore, at ayon sa alamat, ang kanyang selyo ay mawawala lamang kung makakonsumo siya ng sapat na kaluluwa. Habang nakangisi si Rufus, ipinagmamalaki niya ang kanyang papel sa muling pagkabuhay ng Diyos ng kasamaan, si Silaha. Tinanong siya ni Jade Screed kung siya nga ba ang pumatay sa kanyang sariling mga kasamahan, at walang pag-aalinlangan, inamin ni Rufus na ginawa niya ito upang muling buhayin ang Diyos. Sa puntong iyon, inihayag ni Silaha ang kanyang plano, papatayin niya ang lahat ng kasapi ng Silver Sword, at bilang gantimpala, makakatanggap si Rufus ng sarili niyang Dia ability. Ngunit,
Sa isang hindi inaasahang pangyayari, biglang bumaon ang sibat ni Silahha sa likod ni Rufus, nagpakawala ng matinding sigaw ng sakit ang lalaki. Habang naghihingalo, tinanong ni Rufus kung bakit siya tinaksilan, ngunit malupit na sinagot siya ng Diyos, lahat ng tumatahak sa aking landas ay kinakain ko, walang sino man ang may exemption. Sa pagpanaw ng gumagamit ng cigar prisoner, nawala ang spell na bumihag sa mga kasamahan ni Jade. Samantala, ang kaluluwa ni Rufus ay lumutang paitaas at tuluyang nilamon ni Silahha. Napangisi ang Diyos habang ninanamnam ang panlasa ng kasamaan at kasakiman ng taong iyon. Ngayon, oras na upang matikman niya ang kaluluwa ng iba pang naroroon. Sa isang nakakatakot na hakbang, itinutok ni Silahha ang kanyang sandata sa grupo, handa nang umatake. Sa kabilang banda, si Alina Clover, na walang kamalay-malay sa nangyayari, ay abala sa kanyang trabaho bilang receptionist, may ngiti sa kanyang mukha. Ngunit sa kaloob-looban niya, hindi niya maalis ang kanyang pag-aalala sa Silver Sword, lalo na matapos marinig ang mga huling sinabi ni Jade, kahit hindi nila matalo ang kanilang kalaban, kailangan nilang sundin ang iniatang na misyon sa kanila. Upang kalimutan ang kanyang pag-aalala, itinago niya ang guild necklace ng kanyang grupo at pilit na iniling ang kanyang ulo, sinisikap iwaksi ang masamang pakiramdam. Samantala, sa loob ng Tower of G's, nag-aalangan ang grupo habang unti-unting lumalapit si Silahha matapos walang kahirap-hirap na pabagsakin ang unang adventurer. Alam ni Jade na walang laban ang kanyang cigar abilities laban sa isang Diyos na may D-level powers. Natigil ang buong grupo sa takot, nanginginig habang pinagmamasdan ang paparating na halimaw. Ngunit bago makapagbigay ng unang atake ang Diyos, mabilis na nag-react si Luau, gamit ang kanyang Aegis Magic upang ipagtanggol ang grupo. Ngunit sa isang iglap, madaling naitaboy ni Silahha ang spell, tumawa at sinabing, ano to? Isa bang biro, habang nagmamadaling naghahanap ng paraan upang ipagtanggol ang kanilang sarili, agad na ginamit ni Luli ang Immortal's Blessing sa tank ng grupo, si Jade, upang palakasin ang kanyang depensa. Ngunit kahit na nasa proteksyon ng blessing, itinapon ni Silahha ang kanyang sibat patungo kay Jade, tumama sa kanyang kalasag, at pinunit ang isang bahagi nito. Sa kabila ng cigar wall defense, nasugatan si Jade sa balikat, isang patunay ng napakalaking lakas ng Diyos. Mabilis namang gumaling ang sugat niya, salamat sa kapangyarihan ng Immortal's Blessing. Napansin ito ni Silahha, at sa kanyang matinding pagnanasa sa healing ability, inihayag niya na kukuhanin niya ito para sa kanyang sarili gamit ang kanyang Dia Drain ability. Sa isang nakakakilabot na ritual, tinawag ni Silahha ang Envy Mirror, isang dambuhalang salamin na may kapangyarihang nakawin ang kakayahan ng kanyang target. Agad niya itong itinapat kay Luli, na nagdulot ng matinding takot sa healer. Sa takot, sinigawan siya ni Jade na tumakbo, ngunit bago pa siya makagalaw, naglabas ng napakalakas na liwanag ang Envy Mirror, tumama sa katawan ng healer at kinuha ang kanyang scepter mula sa kanyang kamay, tinapon ito sa direksyon ng Diyos. Bago pa makasigaw si Luli, hinawakan ni Silahha ang kanyang scepter at walang kahirap-hirap na binali ito sa 2 piraso. Habang nagbibiruan sina Alina at Lila sa opisina, napansin nilang nagliliwanag ang Silver Sword pendant ni Alina, isang senyales na may isang kasamahan nila ang nasa bingit ng kamatayan. Sa sandaling iyon, bumalik ang isang mapait na alaala kay Alina, ang araw na natagpuan niyang patay ang kanyang tiyuhin, si Shroud, at sa takot na maulit ang parehong trahedya, bigla siyang tumakbo palabas ng opisina nang hindi nagpaalam. Samantala, sa Tower of G's, nagliliyab ang laban sa pagitan ng Silver Sword at ng Evil God Silahha, matapos ipakita ng huli ang kanyang Dia of Judgment, isang malupit na teknik kung saan lumulutang ang napakaraming espada na nakatutok sa kanilang lahat. Alam ni Jade Screed na tiyak na mamamatay ang kanyang mga kasamahan kung tatamaan ng mga ito, kaya buong tapang niyang ginamit ang Cigar Blood, isang abilidad na sapilitang nagdidirekta ng lahat ng atake sa kanya. Sa desperasyon, tinanong ni Luli kung balak ba talaga niyang isakripisyo ang sarili niya, ngunit bago pa siya makasagot, pinakawalan na ni Silahha ang unang espada. Tumagos ito sa kalasag ni Jade at dumiretso sa kanyang tiyan, ngunit sa halip na bumagsak, hinamon pa niya ang Diyos na ipagpatuloy ang pag-atake. Napangisi si Silahha, gustong makita kung hanggang kailan tatagal ang tao sa kanyang harapan, kaya nagpadala pa siya ng isa pang espada na tumama sa kanang hita ni Jade, dahilan upang mawalan ito ng lakas sa paa at bumagsak sa isang tuhod. Napasigaw si Luli at mabilis na tumakbo patungo kay Jade, ngunit hinatak siya ni Luau, binuhat sa kanyang balikat, at pilit na inilayo mula sa laban, sa kabila ng kanyang paghiyaw na huwag iwan ang kanilang lider. Sa puntong iyon, buong yabang na tinanong ni Silahha si Jade kung ito na ba ang katapusan niya, iniwan ang kanyang sariling kasamahan habang siya ay nag-e-enjoy sa kanyang paghihirap, ngunit sa isipan ni Jade,
Wala siyang ibang iniisip kundi ang bumili ng sapat na oras upang makaligtas ang kanyang mga kaibigan, iyon ang kanyang tungkulin bilang isang tank. Natatawa si Silaha habang iniisip kung ilang espada pa ang kaya niyang ibaon sa katawan ng tao sa kanyang harapan. Ngunit sa kabila ng matinding sakit, isang mukha lang ang pumasok sa isipan ni Jade, si Alina Clover. Ang babaeng laging nakasimangot ngunit may kakaibang sigla sa kanyang kilos. Ang babaeng minsan ay iniisip niyang mas matanda kaysa sa tunay niyang edad ngunit sa katunayan ay mas childish pa sa iniisip niya. Ang babaeng laging sinusubukang lutasin ang lahat ng problema sa pamamagitan ng dahas, at higit sa lahat, ang babaeng may kakaibang ningning sa kanyang mukha tuwing nakakaalis siya sa trabaho sa tamang oras, na tila iyon na ang pinakamagandang bagay sa mundo. Sa gitna ng kanyang malagim na kapalaran, isang bagay lang ang tanging hiniling ni Jade Scrade, mas maraming oras upang tamasahin ang mga bagay na tunay na mahalaga sa buhay. Sa gitna ng labanan, buong tapang na isinigaw ni Jade Scrade na kung ikukumpara sa Warhammer ni Alina Clover, ang mga atake ni Silaha, ang Evil God, ay wala lang, isang walang kwentang lakas na hindi kayang itapat sa tunay na puwersa ng Executioner. Samantala, habang mabilis na tumatakbo si Alina patungo sa Crystal Portal ng Guild Matrix, isang bantay ang hamarang sa kanya at itinutok ang kanyang espada, nagtataka kung bakit siya naroroon sa ganoong oras. Ngunit agad nitong napansin ang kanyang guild uniform at kinilala siya bilang isang receptionist, ipinaliwanag na ang portal na iyon ay nag-uugnay lamang sa mga dungeons, at kung nais niyang makarating sa ibang lungsod, dapat niyang gamitin ang Ifiro portal. Hindi maaaring ipaalam ni Alina ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, kaya saglit siyang nag-isip ng palusot habang iniisip ang kabalintunaan ng kanyang sitwasyon. Ang mga adventurers ay namamatay dahil pinili nilang mabuhay sa panganib, ngunit siya mismo ay pumili ng isang tahimik na trabaho upang maiwasan ang ganoong kapalaran, nagsusumikap araw-araw para sa isang stable at safe na buhay. Ngunit ngayon, tila itinapon niya ang lahat ng iyon sa isang iglap, isinusuwong ang sarili sa gulo na wala naman siyang obligasyong solesyunin. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon kung dapat pa siyang magpatuloy, biglang lumiwanag ang kanyang magic stone, isang senyales na malapit nang mamatay ang isang kasamahan. Wala nang pag-aalinlangan, tinawag niya ang kanyang Warhammer, at sa harap ng mga sundalo, inilantad niya ang kanyang tunay na katauhan bilang executioner. Wala nang atrasan, tumindig siya ng buong tapang, itinaas ang kanyang sandata, at nagbabala na pupunta sa ilalim ng impyerno ang sinumang haarang sa kanyang daan. Samantala, sa loob ng Tower of Giz, halos mawalan na ng malay si Luau, sugatan at inihagis ng halimaw sa pader ng may matinding puwersa. Hindi na siya gumagalaw, sa takot at pag-aalala, tumakbo si Luli patungo sa kanya, umiiyak habang sinusubukang pagalingin siya, ngunit wala siyang magawa, wala siyang scepter upang gamitin ang kanyang magic. Sa kabila ng kanyang kahinaan, mahina ngunit matatag na sinabi ni Luau na dapat siyang tumakas, ngunit matigas ang pagtanggi ni Luli, hindi niya iiwan ang kanyang kasamahan. Sa isang iglap, muling umatake ang dambuhalang halimaw, at sa desperasyon, niyakap ni Luli ang katawan ni Luau, itinaas ang kanyang mga kamay upang protektahan siya mula sa nakamamatay na hampas ng halimaw. Ngunit bago pa bumagsak ang halimaw sa kanila, isang anino ang lumipad mula sa itaas, si Alina Clover, hawak ang kanyang Warhammer, at sa isang solong hampas, pinulbos ang ulo ng halimaw, agad itong namatay. Pagkatapos ng labanan, agad niyang iniabot kay Luau ang isang bote ng Angel Wing, habang si Luli, na halos hindi makapaniwala, ay lumuhad sa harapan ng executioner at nakiusap na sagipin si Jade. Sa pangambang huli na ang lahat, ipinaliwanag ni Luau na mag-isa na ngayong nakikipaglaban si Jade laban kay Silaha, ang Diyos na kumakain ng mga kaluluwa gamit ang kanyang ga-ability. Wala nang sinayang na oras si Alina, sumugod siya sa loob ng Tower of Giz, lumampas sa bawat hadlang, patuloy na tinutunton ang kanyang kasamahan. Ngunit sa kanyang pagdating, bumungad sa kanya ang isang bangkay na nakahandusay sa lupa, si Jade, sugatan at halos hindi na gumagalaw, malamang napatay na. Sa sandaling iyon, naalala ni Alina Clover ang pangako ni Jade Scrade, lahat sila ay babalik ng buhay. Sa gitna ng kanyang pagkalito at takot, lumuhad siya sa tabi ng dagwang katawan ng binata, nangingilid ang luha habang paulit-ulit niyang pinakiusapan itong magising, ngunit hindi ito sumagot. Biglang isang sibat ang lumipad sa ere, halos tamaan si Alina, ngunit sa huling segundo ay nagawa niyang iwasan ito. Napangiti si Silaha, napansin niyang hindi basta-basta ang babaeng ito, kaya itinuring niya itong isang panibagong laruan para sa kanyang aliwan. Huli ka na, aniya, sabay dugtong na masaya silang naglaro ng husto hanggang sa katapusan. Sa pagkakarinig nito, kumulo ang dugo ni Alina, at sa matinding galit, tinawag niya ang kanyang ultimate weapon, ang Dia Grinder, at walang pag-aalinlangang sumugod sa Diyos ng kasamaan upang wakasan ang laban.
Sa isang iglap, bumagsak ang Warhammer ni Alina sa katawan ni Silaha, napilit itong hinarang, ngunit ang lakas ng hampas ay nagpatalsik sa kanya at ibinagsak siya sa isang malaking haligi ng hall. Habang bumabangon, napansin ng Diyos na kakaiba ang babaeng ito, hindi lamang siya isang ordinaryong tao, kundi may kapangyarihang halos kapantay ng isang Diyos. Upang tapusin ang laban, muling ginamit ni Silaha ang D-sentence, at sa isang iglap, lumutang ang daan-daang espada sa hangin, nakatutok kay Alina, tulad ng ginawa niyang pagpatay kay Jade kanina. Ngunit hindi tulad ng naunang pagkakataon, iniwasan o pinigilan ni Alina ang bawat espada gamit ang kanyang sandata, hanggang sa dalawa ang tumama sa kanyang braso at tiyan, dahilan upang mapahandusay siya sa lupa sa matinding sakit. Habang sinusubukan niyang bumangon, isang matalim na espada ang lumipad patungo sa kanyang ulo, sapat upang tapusin siya, ngunit sa huling segundo, isang cigar wall ang lumitaw at hinarang ang espada, iniligtas si Alina mula sa tiyak na kamatayan. Sa kabila ng matinding sugat, si Jade mismo ang gumawa ng proteksyong ito, patunay na kahit nasa bingit ng kamatayan, hindi pa siya sumusuko. Napangiti si Silaha, humanga sa katigasan ng ulo ng lalaki, ngunit sa sandaling iyon, sinamantala ni Alina ang pagkagulat ng Diyos at hinato ito ng Warhammer, dahilan upang bumagsak muli siya sa haligi, ngayon ay kasama ang buong estruktura ng hall na bumagsak sa kanyang katawan. Sa wakas, tumakbo si Alina patungo kay Jade, na pilit pa ring lumalaban upang manatiling gising. Sa mahina ngunit matigas na boses, sinabi ni Jade na kahit nasa bingit ng kamatayan, narinig niya ang nakakatakot na tunog ng Warhammer ni Alina, at sa sandaling iyon, naisip niyang hindi siya maaaring mamatay, dahil hindi siya ang tipo ng taong basta-basta mamamatay. Sa kanyang pagbanggit nito, niyakap niya ng mahigpit si Alina, at sa sobrang pagod, iniabot ng babae ang natitirang angel wing drink sa kanya, na agad nitong tinanggap. Sa loob-loob niya, natuwa siya dahil kahit papaano, nakahalik siya sa crush niya nang hindi ito namamalayan. Ngunit bago pa nila ipagdiwang ang kanilang sandaling pahinga, muling lumabas mula sa gumuhong estruktura si Silaha, halatang nagulat na nasugatan siya ng isang tao, ngunit agad ding sinabi na hindi pa ito ang kanyang pagkatalo. Gamit ang isang natatanging kapangyarihan, agad niyang pinagaling ang sarili niyang sugat, at ipinaliwanag ni Jade na ito ang kakayahan ni Luli na ninakaw ng Diyos. Nangangahulugan itong hanggat hindi nila natatapos ang laban sa isang hampas, patuloy lang siyang magpapagaling. Dahil dito, nagpatuloy ang laban, at muling inihayag ni Silaha na si Alina Clover ay may kapangyarihang katulad ng mga ninunong lumikha sa kanya, ngunit iyon ang dahilan kung bakit wala siyang tsansang manalo, dahil kahit ang mga sinaunang tagapagtatag ng mundo ay nilipol ng mga evil gods. Ang batas ng mundo ay simple, ang mahihina ay yumuyuko sa malalakas, aniya. At sa huling sandali, muling ginamit ng Diyos ang D-sentence, ngayon ay libu-libong espada ang lumutang sa paligid upang tapusin si Alina. Nag-alok si Jade na gumamit ng kanyang katawan bilang panangga upang makatakas si Alina, ngunit hindi ito tinanggap ng babae. Sa halip, tinawid niya ang bagyong espada gamit ang kanyang Warhammer, sinisikap makarating sa Diyos, ngunit kahit gaano siya kalakas, tinamaan pa rin siya ng ilang espada, dahilan upang mapabagsak siya sa lupa. Sa kabila nito, tumayo siyang muli, at sa isang nakakagimbal na deklarasyon, isinumpa niyang hindi mamamatay ang kanyang mga kaibigan sa lugar na ito, dahil hindi matatapos ang laban hanggat hindi siya nagkakaroon ng tahimik na buhay. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang bagong power aura sa kanyang katawan, isang hindi pa nakikitang forma ng kanyang kapangyarihan. Puno ng determinasyon, sumugod siya sa Diyos at hinato ito ng buong puwersa, at sa sobrang tindi ng hampas, naputol ang braso ni Silaha. Sa huling sandali ng laban, ibinuhos ni Alina ang lahat ng natitira niyang lakas sa isang final strike, at sa gitna ng pagguho ng buong dungeon, tuluyang pinulbos ng executioner ang Diyos ng kasamaan, isang nilalang na minsang nilipol ang kanyang mga ninuno. Bago siya tuluyang maglaho, bumulong si Silaha, hindi siya ang huling evil god, at ang kasamaan ay hindi kailanman matatapos. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang huling pangungusap, hindi na siya binigyan ng pagkakataon ni Alina, dahil para sa kanya, ang sinumang nagtutulak sa kanya sa overtime ay hindi karapat-dapat mabuhay. Matapos ang laban, natagpuan ng iba pang miyembro ng Silver Sword si Jade, sugatan ngunit buhay, at sa gitna ng kanilang tagumpay, itinuro niya ang lahat ng kredito kay Alina Clover. Ngunit sa halip na matuwa, nagreklamo ang babae, mas maraming trabaho ang naghihintay sa kanya dahil sa kaguluhang ito. Sa mga sumunod na araw, nakatuon si Luli sa pagpapagaling ng mga nasugatang miyembro ng Silver Sword, habang si Alina Clover, na buong akala niyang matatanggal siya sa trabaho kapag nadiskubre, ay ginulat ni Guildmaster Glenn ng ipangako nitong mananatiling sikreto ang kanyang papel bilang executioner, salamat sa mga Sentinels. Dahil dito,
nakabalik siya sa kanyang normal na buhay bilang isang secretary, ngunit isang bagay ang hindi nagbago, kailangan pa rin niyang mag-overtime. Sa isa na namang gabi ng walang katapusang trabaho, muli siyang nagreklamo tungkol sa haba ng oras ng pagtatrabaho, ngunit ngayon ay aminadong mahirap din talaga ang trabaho ng mga adventurers. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Jade, naka-armsling pa rin, at inalok siyang tumulong sa trabaho. Ipinaliwanag niya na ang kanyang enerhiya ay epekto ng kalahating ininom niyang love potion mula kay Alina, isang bagay na agad namang sinampal siya ng babae nang marinig. Ngunit sa huli, tinanggap niya rin ang tulong ng lalaki, dahil ang gusto lang niya ay matapos ang lahat at makauwi. Kinabukasan, sa kanyang endless work journey, sa wakas ay natapos ni Alina ang kanyang mga gawain bago magtanghali, isang pambihirang pagkakataon para makapagpahinga at malasahan ang hamburger steak na kanyang dinala. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang sumugod ang isang walang pakialam na adventurer, buo ang kumpiyansa at nagsabing sakto lang ang dating niya para tanggapin ang isang urgent mission. Walang pakialam sa oras ng iba, pabirong tinanong pa niya si Alina kung okay lang na mahuli siya ng kaunti, dahil napakabait naman niya. Sa loob-loob niya, gusto na lang ni Alina na makitang mamatay ang lalaking ito sa isang mabagal at masakit na paraan, ngunit pinanatili niya ang kanyang broad employee smile at sumagot ng mahinahon. Ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon nang iginiit ng adventurer na bilisan ni Alina ang proseso dahil kailangan pa niyang magtanghalian. Sa sandaling iyon, nawala ang kanyang kalmadong facade, ngunit mabilis siyang bumawi at muling ipinamukha ang kanyang trained receptionist smile, sinigurong aayusin niya agad ang request nito. Ilang minuto ang lumipas, at doon na sumabog ang sama ng loob ni Alina habang kinakain ang kanyang sandwich, hindi niya man lang na-enjoy ang pagkain na matagal niyang inasam. Napansin ni Leia ang galit sa mukha ng kanyang kaibigan at nagtanong kung bakit hindi niya nalang itinaboy ang adventurer, ngunit ipinaliwanag ni Alina na kung ginawa niya iyon, mas marami lang siyang trabaho. Dahil tiyak na mag-aalboroto at gagawa ng eksena ang lalaki, na lalo lang magdadagdag sa kanyang stress. Sa totoo lang, ang lahat ng ginagawa niya ngayon ay may isang layunin, matapos ang lahat ng gawain bago ang paparating na Centennial Festival. 2 taon na siyang sobrang abala sa trabaho na hindi niya man lang naranasang dumalo rito, kaya ngayong taon, kahit anong mangyari, gagawin niya ang lahat para makasali. Nagtaka si Leia kung ganoon ba talaga kabigat ang trabaho sa panahon ng festival, at ipinaliwanag ni Alina na mas malalaking rewards ang inaalok sa mga misyon sa panahong ito, kaya dadagsa ang mga adventurers na parang gutom na zombies sa guild, handang lumamon ng anumang oportunidad na mahahanap nila. Mula roon, kamatayan na ang kasunod, aniya, sabay hampas ng isang makapal na libro sa mesa. Ipinakita ni Alina kay Leia ang isang detalyadong report, bunga ng kanyang 2 taong karanasan, na nagpapakita ng mga mission acceptance trends at schedule ng festival. Ipinakita rin niya ang kanyang 3 araw na battle plan, sa unang 2 araw, titikman niya ang lahat ng pagkain sa festival, at sa ikatlong araw, dadalo siya sa Ceremony of Resting Souls, ang pangunahing event ng festival. Upang maisakatuparan ito, kailangan kong ibigay ang lahat ngayon at siguraduhin na walang overtime. Aniya, puno ng determinasyon, napangiti si Leia habang minamasdan ang kaibigan. Mukhang sobrang invested ka talaga rito, aniya, syempre. Sagot ni Alina, walang sino man ang makakapigil sa akin sa festival na ito. Samantala, sa Silver Sword Inn, isang kakaibang tanawin ang naganap, isang taong nakasuot ng pink bunny costume ang dahan-daang lumapit sa isang paso ng halaman at walang pag-aalinlangang binunot ang unang nakita niyang halaman. Ngunit sa gulat ng lahat, biglang sumigaw ang halaman na parang buhay na nilalang. Sa kabila ng pagsigaw ng halaman, hindi ito alintana ng babaeng nakasuot ng bunny outfit at tahimik lamang niyang dinala ito sa isang laboratorio, kung saan ginamit niya ito bilang pangunahing sangkap sa kanyang eksperimento. Matapos ang ilang sandali, matagumpay niyang nakabuo ng isang makulay na likido, na kanyang iniimbak sa isang garapon, ipinagmamalaki ang kanyang natuklasang formula, isang bagay na magpapahusay sa pagpapagaling ng kanyang mga kasamahan. Samantala, sa isang sulok ng Silver Sword Inn, abala si Luau sa pagsasanay sa kanyang knife-throwing skills, at kahit hindi naman siya ganap na palpak, pakiramdam niya ay malayo pa siya sa perpektong anyo. Ngunit hindi nagtagal, biglang pumasok si Luli sa kanyang kwarto, galit na galit habang tinutuligsa ang kanyang katigasan ng ulo, dahil dapat siyang nagpapagaling, hindi nagbubuwis ng buhay sa pagsasanay. Ipinaalala niyang si Luau ay may bali sa mga tadyang at may butas sa baga, kaya hindi siya dapat gumagalaw nang wala sa oras. Sa kabila ng kanyang sermon, inabot ni Luli ang arawang gamot kay Luau, isang likidong likha mula sa kanyang eksperimento. Hindi maganda ang itsura nito, at nagdududa si Luau kung dapat ba niya itong inumin. Ngunit mariing sinabi ng healer na kahit si Jade ay napilitan ng uminom nito,
kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi lunukin ito at manahimik. Dahil wala siyang ibang paraan upang makatakas, buong loob niyang tinanggap ang hamon, at sa isang lunok, nalunok niya ang kakaibang likido, na agad na nagresulta sa isang hindi maipaliwanag na reaksyon sa kanyang katawan. Sa kabila nito, napahagalpak ng tawa si Luli at tinanong kung mas maayos na ba ang kanyang pakiramdam, at kahit kasumpa-sumpa ang lasa ng inumin, inamin ni Luao na mas magaan na ang kanyang katawan at tila napuno siya ng bagong sigla. Ngumiti si Luli at sinabing, "Nandito ako para alagaan kayong lahat, kaya huwag mo nang ulitin ang katigasan ng ulo mo." Sa kabilang banda, para kay Alina Clover, paraiso ang pakiramdam ng makauwi ng tamang oras, isang bagay na bihirang-bihira niyang maranasan. Isa sa mga pinakamalaking benepisyo nito ay nakabukas pa ang pastry shop, kaya gaya ng isang bata, agad siyang lumapit sa display case, kinuha ang tig-isa sa bawat matamis na nakikita niya, at ipinagdiwang ang pribilehiyong makabili ng mga matatamis bilang isang produktibong empleyado. Ngunit nang ituro niya ang isang strawberry tart, sabay itong tinuro ng isa pang tao, at sa eksaktong sandali, nagkasabay silang dalawa sa pagpili. Makalipas ang ilang minuto, tahimik na tinatamasa ni Alina ang isang piraso ng chocolate cake, nilalasahan ng matamis na tagumpay laban sa overtime. Samantala, si Luli, na tila medyo nahihiya, ay kinakain ang huling tart mula sa display, dahil siya ang nakakuha nito bago si Alina. Ngunit, sa halip na magalit, ngumiti lang ang receptionist at tiniyak sa kanyang kaibigan na dapat niyang namnamin ang dessert na iyon na parang wala nang bukas, at walang dahilan upang humingi ng tawad sa ganitong sitwasyon. Habang ninanamnam ni Luli ang tart, tila ba natikman niya ang nectar ng mga Diyos, ang sagot sa lahat ng sakit ng lipunan, habang dahan-daang dumadaloy ang matamis na lasa pababa sa kanyang lalamunan. Sa sobrang kasiyahan, pabirong sinabi ng healer na naiintindihan na niya kung bakit sobrang patay na patay si Jade kay Alina. Agad namang nabilaukan si Alina sa kanyang kinakain, hindi inaasahan ang biglaang revelasyon na iyon. Upang mailihis ang usapan, nagtanong si Luli kung madalas ba siyang bumisita sa pastry shop na ito, at sinagot naman ni Alina na paminsan-minsan, dahil ito ang may pinakamagagandang matatamis sa buong Ifuro. Sumang-ayon si Luli at binanggit na si Luao ay diehard fan ng grape jelly ng tindahan, at pumunta lang siya rito upang makabili para sa kaibigan niyang nagpapagaling. Yan ang ugali ng isang tunay na healer, sagot ni Alina, ngunit minamaliit lang ito ni Luli, dahil sa kanyang pananaw, wala silang lahat sa mundong ito kung hindi dahil kay Alina Clover. Napahiya si Alina, agad siyang nagmakaawang itigil na ang papuri at tapusin na lang ang pagkain nila, muling binabalik ang masayang tono ng usapan. Pagkatapos nilang magpaalam sa isa't isa, hindi inaasahan ni Alina ang biglaang paglitaw ni Jade sa kanyang daanan pauwi. Gaya ng dati, bigla na lang itong lumitaw mula sa kung saan, at ipinaliwanag niyang nais lang niyang samahan si Alina pauwi bilang pasasalamat sa pagbibigay ng oras kay Luli. Naiinis, agad siyang nagtanong kung sinusubaybayan ba siya ng lalaking ito, ngunit tumawa lang si Jade at sinabing nagulat lang siya na hindi man lang siya pinuntahan ni Alina upang bisitahin. Sinagot siya ni Alina ng may inis, at bakit ko aaksayahin ang mahalagang oras ko para gawin yan? Sa halip na sumuko, ipinaliwanag ni Jade na pakiramdam niya ay masyadong tahimik ang mansyon simula nang umalis si Alina, kaya't kahit papaano, nangungulila siya sa presensya nito. Ngunit agad namang pinaalala ni Alina na mas gusto niya ang sarili niyang tahanan, bagamat pinapahalagahan niya ang tulong ng boarding house sa pagpapaayos ng kanyang bahay. Naiinis si Jade, sinabing dumaan na sila sa buhay at kamatayang laban, pero bakit parang itinuturing pa rin ni Alina na wala lang iyon? Ngunit ayon kay Alina, pareho lang silang nasa parehong lugar at oras, wala nang iba pang kahulugan iyon. Habang naglalakad sa mga lansangan, napansin ni Luli ang mga bandilang nakakalat sa buong lungsod, senyales ng nalalapit na Centennial Festival. Ang tanging gusto lang niya ay maranasan ang festival kasama ang kanyang mga kasamahan sa guild, ngunit sa hindi kalayuan, isang misteryosong lalaki ang gumagalaw sa loob ng mga anino, tahimik na sinusubaybayan ang kanyang mga hakbang. Samantala, 10 araw bago ang festival, buong tapang na ipinangako ni Alina na magtatrabaho siya ng parang isang preso, dahil ang totoong labanan ay nagsisimula na ngayon. Nakita ni Leia kung gaano ka-obsessed ang kaibigan niya sa event na ito, kaya't pabirong tinanong niya kung may nagugustuhan ba siya, dahil ang Centennial Festival ay perpektong pagkakataon upang magsimula ng isang romantikong kwento. Ngunit sa halip na kiligin, isang madilim na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Alina, sabay sagot na wala siyang ibang gusto kundi ma-enjoy ang festival ng mag-isa. Napangiwi si Leia, sabay nagreklamo na tiyak na magiging punong-puno ang festival ng magaganda at matatamis na magkasintahan, habang si Alina naman ay naglalakad mag-isa sa isang napakalaking festival sa gitna ng gabi.
Hindi niya inasahang ganito kadedikado ang kaibigan niya sa festival, handa itong isakripisyo ang lahat para lang makasali ng walang sagabal. Ngunit sa halip na suportahan siya, bigla na lang siyang napaiyak, sinabing hindi niya masasamahan ng kaibigan, dahil siya mismo ay may date, at isang napakagwapong lalaki ang makakasama niya. Walang pakialam si Alina kung sino ang maswerteng lalaki, kaya agad siyang binigyan ng sagot ni Leia nang hindi tinatanong, ang date niya ay ang executioner mismo. Napamulagat si Alina, hindi makapaniwala sa kanyang narinig, ngunit bago pa siya makapagtanong, agad na ipinaliwanag ni Leia ang totoo, wala naman talagang lalaking kasama siya sa festival, dahil gumawa siya ng sarili niyang executioner doll. Pinagsama niya ang lahat ng pisikal na katangiang pinakakaakit-akit para sa kanya, at nabuo niya ang perpektong imaginary date para sa kanyang sariling pantasya, isang malakriminal na lalaking naka-crop top. Dahil alam niyang hindi dapat kinokontra ang isang baliw, tumayo na lang si Alina at nagpatuloy sa paglilinis. Ngunit bago pa niya matapos, isang malakas na ingay mula sa labas ng guild ang umagaw ng atensyon nilang dalawa. Paglabas nila, isang hindi mabilang na dami ng mga adventurers ang naguunahan, nagbabanggaan, at nagkakagulo sa harapan ng guild, lahat ay gustong makapasok ng una. Sa isang iglap, naramdaman ni Alina ang bangungot ng nalalapit na kalbaryo. Habang ang kaguluhan sa labas ay patuloy na lumalala, tila isang madilim na anino ang bumalot sa kanyang kaluluwa, at sa matinding pagkadismaya, nahulog mula sa kanyang kamay ang timba ng tubig. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin sa langit, napagtanto na ito na ang simula ng pinakamasahol na laban sa kanyang buhay. Sa dami ng trabaho, halos wala ng lakas si Alina Clover, isang walang katapusang tambak ng papeles ang patuloy na sumisira sa kanyang pangarap na makauwi sa oras. Napansin ni Leia na tila galing sa kung saan-saan ang napakaraming adventurer, kahit hindi pa naman panahon ng bonus season. Sa puntong iyon, wala nang ibang paraan si Alina kundi gumamit ng isang matinding hakbang upang maibalik ang normal na sitwasyon. Samantala, sa isang madilim na dungeon, isang rookie adventurer na nagngangalang Syel ang kasalukuyang sumasailalim sa kanyang unang training mission bilang bagong kasapi ng Silver Sword. Sa hindi matatawarang liksi, tumakbo siya patungo sa isang dambuhalang werewolf at tinaga ito ng buong puwersa gamit ang kanyang two-handed sword, dahilan upang umungol ito sa sakit mula sa sugat sa dibdib. Ipinakita ni Syel ang kanyang nagawa sa kanyang mga kasamahan, at saglit siyang pinuri ng lahat, ngunit ang maikling sandali ng papuri ay naging isang matinding pagkakamali, dahil hindi nila napansin ang papalapit na halimaw. Sa isang iglap, isang malakas na atake ang tumama kay Syel, dahilan upang magbuga siya ng dugo at bumagsak sa lupa. Mabilis na tumakbo si Luli upang tulungan siya, ngunit sa sandaling makita niya ang malubhang kalagayan ng kanyang kasamahan, biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga dati niyang nasaksihang kasamahan na may katulad na kondisyon, mga hindi na niya nailigtas noon. Sa matinding trauma, nabitawan niya ang kanyang scepter at tila napako sa kinatatayuan. Sa kabilang banda, agad na tinaas ni Jade ang kanyang kalasag upang protektahan ang grupo, kasabay ng pagsigaw ng pangalan ni Luli upang maialis siya sa kanyang pagkakamanhid. Nang magising sa katotohanan, agad siyang nagsimula ng healing process, ngunit napansin ni Jade ang kanyang bahagyang pag-aalinlangan. Nang makabangon si Syel, agad siyang sumugod muli sa werewolf, ngunit wala siyang konkretong plano, kaya naasar si Jade at inutusan siyang umatras. Ngunit hindi ito sinunod ni Syel, kaya agad siyang nadisarmahan at nahulog ang kanyang espada, iniwang walang depensa sa harap ng dambuhalang halimaw. Sa puntong iyon, mukhang mamamatay na siya, ngunit sa isang iglap, lumitaw ang executioner, isang mabilis at matinding hampas ng warhammer ni Alina ang palm unit sa katawan ng werewolf sa kalahati, tinapos ang laban sa isang iglap. Pagkatapos ng sagupaan, biglang nawala ang hologram na ginamit para sa training simulation, at sa walang paabang galit, hinayla ni Alina si Jade palayo sa lahat ng tao. Habang nakatitig ang mga mata ni Syel sa kawalan, hindi niya lubos maisip kung paano natalo ang werewolf sa isang hampas lang, kaya biglang damaloy ang pagdududa sa kanyang isipan kung karapat-dapat ba siyang maging bahagi ng Silver Sword. Napailing si Luli at nagbiro kay Luaw na mukhang kailangan nilang maghanap ng bagong kasama. Samantala, pumunta si Alina at Jade sa opisina ni Guildmaster Glenn Guerrilla upang magreklamo na labis nang dumarami ang mga adventurer na nagdadagsaan sa guild. Ipinaliwanag ng Guildmaster na isang hindi mapagkakatiwalaang tsismis ang kumakalat sa buong lungsod, may kinalaman sa isang Diapo Red Relic mula sa isang misyon. Nagmumura sa galit, tinanong ni Alina kung ano ang dapat nilang gawin upang maibalik ang normal na takbo ng trabaho, kaya ipinaliwanag ni Jade na magpapahayag ang guild kinabukasan na ito ay pawang fake news lamang. Ngunit alam ni Alina na ang mga utak police adventurer ay hindi madaling makinig, kaya sumigaw si Jade,
iginiit na ang tanging magagawa niya ay manatiling matatag hanggang mahanap nila ang pinagmulan ng tsismis. Sa kabila ng determinasyon ng kabalyero, napabuntong hininga si Alina, naalala niyang hindi pa rin niya natatapos ang kanyang trabaho ngayong araw. Pagkatapos ng pagpupulong, kinausap ni Jade si Luli, tinanong kung bakit siya nag-atubili sa kanyang healing spell kanina. Mabilis siyang dumpensa, sinabing hindi pa siya sanay makipagtrabaho sa isang longsword warrior. Luaw, na dumating sa eksena, ipinaliwanag na marahil ay nangangapa rin siya sa bago niyang scepter, dahil sinira ng evil god ang dating ginagamit niya. Dahil dito, binigyan siya ng regalo ng kanyang mga kaibigan, isang bag na naglalaman ng eksaktong kaparehas na scepter na ginamit niya noon. Hindi napigil ang maiyak ni Luli sa labis na tuwa, ngunit pakiramdam niya ay hindi niya deserve ang ganitong atensyon. Ngunit pinanto ni Jade na kung hindi dahil sa kanya, marami sa kanila ang hindi nabuhay ngayon, kaya nararapat lang na pasalamatan siya ng maayos. Kinabukasan, patuloy pa rin sa pagtatrabaho si Alina, kahit tanghaling tapat na, kaya labis na nag-aalala si Leia sa kanyang kaibigan, tinanong siya kung hindi ba niya naiisip na mukha na siyang robot na walang ginawa kundi lumipat mula sa isang papel patungo sa susunod. Ngunit iginiit ni Alina na pakiramdam niya ay nandaraya siya kapag bumagal siya sa trabaho, ngunit sagot ni Leia, ang boss lang natin ang nakikinabang sa bilis mong yan. Hindi makapagtalo si Alina, sa isang pulong ng Silver Sword, muling napag-usapan si Rufus, at naalala ni Jade kung gaano ka-obsessed ito sa D-ability relic na di umano'y nasa Tower of G's. Ngunit ang bagay na iyon ay hindi naman pala totoo, at dahil sa chismis, isang masamang Diyos ang muling nabuhay. Dahil kailangang kumain ng kaluluwa ang mga evil gods upang mabuhay, napagtanto nila na ang taong nagpakalat ng chismis ay sadyang gumagawa ng paraan upang akitin ang mga adventurer sa dungeon upang maging pagkain ng Diyos. Biglang dumating si Alina, at sa kanyang pangkaraniwang irritable tono, tinanong niya kung bakit nagtipon ang lahat ng siraulo sa isang lugar. Ipinaliwanag ni Glenn na hindi nila maaaring talakayin ang sensitibong usapin sa headquarters, dahil maaaring may nakikinig sa kanila. Ngunit nagbigay ng magandang balita si Jade, nahanap na ng mga investigador ang pinagmulan ng chismis. Ngunit para kay Alina, wala siyang pakialam sa masalimuot na usapan, gusto lang niyang matapos ang gulong ito sa lalong madaling panahon, upang sa wakas ay ma-enjoy niya ang Centennial Festival. Kinagabihan, habang patuloy sa kanyang trabaho, inalok siya ni Jade ng tulong, ngunit may kapalit, dapat siyang sumama sa kanya sa Centennial Festival, agad siyang tumanggi. Ngunit nang mapagtanto niyang hindi niya matatapos ang backlog kahit anong gawin niya, napilitan siyang pumayag, kahit na ang buong mukha niya ay punong-puno ng pagkasuklim. Sa huli, ang mahalaga lang ay matatapos niya ang backlog na ito, kahit na buhay niya pa ang maging kapalit. 5 araw bago ang Centennial Festival, determinado si Alina na pabagsakin ang taong nagpakalat ng chismis na mayroong isang relic sa sekretong misyon na ito na nagbibigay ng isang makapangyarihang dia ability. Sa katunayan, lahat ng nagpasakit ng ulo niya at nagpagod sa kanya sa buhay na ito ay magdurusa ng parehong malagim na kapalaran. Bukod pa rito, nagtaka siya kung bakit sila nakasuot ng ganoong kasuutan, lalo na si Jade na mukha ng naglalakad na armored shield. Sumagot si Lululi na sinadya nilang ikalat ang mga chismis para sa mga novices, at dinagdag ni Layla na kaya sila nagbabalat kayo ay upang hintayin na lumapit ang mga taong ito sa kanilang grupo. Habang inoobserbahan ng receptionist mula ulo hanggang paa, napansin ni Jade na nakabihis healer si Alina. Tinanong ng dalaga kung may nawala ba sa malaking lalaki sa parte ng kanyang kasuotan. Ipinaalala naman ni Lolos Blender na kapag isa kang novice adventurer, kahit ganitong kasuotan ay sapat na upang mapasaya ka, dahil ito ang konkretong patunay na bahagi ka na ng adventuring world. Di nagtagal, narating ng Silver Sword ang C-rank dungeon para sa mga novice, ang Forest of Eternity. Pagkatapos ng karagdagang paglalakad, pinangunahan ni Jade ang grupo sa Mossy Rock Lake, isang kilalang resting spot ng mga adventurer kung saan nakatuon ang mga eyewitness accounts kaugnay ng kaso. Sa wakas, inihayag ng leader na oras na para magpahinga, at sa wakas ay ibinagsak ni Layla ang kanyang mabigat na shield sa lupa upang maibsan ang sakit sa kanyang likod. Umupo si Alina sa tabi ni Jade, na sinamantala ang pagkakataon upang tanungin kung hindi ba kamangha-mangha ang ilog. Binanggit niya na maraming tao ang naglalaro ng isang laro kung saan kailangan nilang lumangoy patungo sa Mossy Rock at bumalik bago pa man ang iba. Malinaw na sinabi ng babae na hindi siya tatalon sa ilog na iyon, at napahiya si Jade dahil eksakto iyon ang kanyang isasuggest. Hiniling ni Alina sa lalaki na seryosohin ang misyon, at sumagot siya na ginagawa naman niya ito, ngunit ang ika-4 na beast ay hindi pa nagpapakita ng anumang senyales ng buhay. Sa gitna ng usapan, narinig ng dalawa ang tunog ng kanilang mga kasamahan na naglalangoy ng maluwag sa lawa. Tinawag ni Lo si Lululi upang lumangoy kasama niya,
At nang tumanggi ito, binuhusan niya ng tubig ang mukha nito, na nagpasimula ng isang biglaang pagtatalo na agad namang nauwi sa masayang biruan dahil tinanggap ito ng healer ng magaan. Samantala, ang tanging nasa isip ni Jade ay si Alina na nakasuot ng swimsuit na nagpapakita ng kanyang tunay na kagandahan. Ngunit alam na alam ng guild receptionist ang iniisip ng binata, kaya hinawakan niya si Jade sa damit at inihagis ito sa ere, na nagpalapag sa kawawang lalaki halos sa kabilang panig ng lawa. Pagdating ng gabi, nagsindi ang grupo ng campfire upang magpalipas ng gabi, at binanggit ni Jade na matagal na mula nang huli silang magkaroon ng ganitong pag-uusap. Naalala ni Lo na ang huling pagkakataon ay noong espesyal na pagsasanay ni Lululi. Tinanong ni Alina kung anong klaseng espesyal na pagsasanay iyon at kung ang Silver Sword ba ay tumatanggap lamang ng pinakamalalakas na adventurers. Sumagot ang healer ng grupo na noong panahong iyon, nagsisimula pa lamang lumitaw ang kanyang cigar abilities, habang ang mga miyembro ng grupo ay nasasanay pa lamang sa isa't isa. Naalala ni Lo na nanginginig sa takot ang healer tuwing lumalabas ang isang halimaw, na madalas magdulot ng kanyang pagkadapa at kailangan niyang gamutin ang sarili. Nagreklamo si Lululi na nagkasundo na silang huwag ng ungkatin ang paksang iyon, ngunit binigyang diin ni Jade na ngayon, ang dalaga ay naging isang napaka-maaasahang healer. Nahihiyang sumagot ang dalaga na mayroon lamang siyang ilang kamangha-manghang skills. Sa kabilang banda, itinuturing niyang wala siyang natural na talento. Tungkol dito, tiniyak ng leader na walang dapat ipag-alala hanggat ginagawa ni Lululi ang sa tingin niyang pinakamahusay para sa kanya, dahil ito ay epektibo naman. Dagdag pa ni Lo na dapat siyang magkaroon ng kumpiyansa sa kanyang trabaho. Sa kalagitnaan ng pag-uusap na ito, nakarinig si Jade ng isang tunog at agad na nag-alerto. Sa sandaling iyon, mas malinaw na narinig ang mga yabag ng ilang kalalakihan. Itinaas ng apat ang kanilang mga hood nang lumapit ang isang grupo ng mga armadong kalalakihan at nagtanong kung sila rin ba ay magpapahinga doon. Sumagot si Jade Screed na sila ay nagsasanay upang maging mas malakas. Ipinakilala ng leader ng kabilang grupo ang sarili bilang Heights at sinabi na balak din nilang magpahinga sa lugar na iyon. Kaya't lahat ay nagtipon sa paligid ng dalawang campfire. Ipinahayag ni Jade na nais niyang dalhin ang kanyang grupo sa isang mas kapaki-pakinabang na dungeon ngunit sa ngayon ay hindi pa ito nagtatagumpay. Tumawa ng magiliw si Heights at binigyang diin na naranasan din niya ang parehong problema noong nagsisimula pa lamang siya sa kanyang karera. Tinanong niya kung nais ni Jade na maging malakas nang hindi nagsasanay. Binanggit ng leader ng Silver Sword na parang pantasya iyon, ngunit ipinaliwanag ng kabilang lalaki na hindi ito ganoon. Halimbawa, binanggit niya ang mga secret missions dahil, ayon sa kanya, kung tatanggap ka ng isa sa mga misyong ito, lilito ang isang nakatagong dungeon at makakakuha ka ng isang espesyal na relic. Ang item na ito ang nagpapahintulot sa paglitaw ng Dia abilities, ang pinakamakapangyarihang uri na umiiral. Matapos sabihin iyon, tinanong niya kung nais ni Jade ang kapangyarihang ito. Nagkukunwaring isang baguhan, sumagot si Jade na oo, syempre. Gayunpaman, nang malaman kung sino ang responsable sa mga chismis, inihayag ni Jade Screed ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagtutok ng kanyang espada sa leeg ng kabilang lalaki. Sa parehong paraan, pinigilan ng iba pang miyembro ng Silver Sword ang iba pa. Tinanong ni Jade kung hinikayat ba ni Heights si Rufus na habulin ang Dia relic, ngunit iginiit ng lalaki na hindi niya kilala ang taong binanggit. Hindi nasiyahan, nagpumilit si Jade sa mga sagot, ngunit isang miyembro ng kalabang grupo ang sumugod sa kanya, na pinilit siyang ipagtanggol ang sarili. Inamin ng umaatake na hindi niya inakala na ang mga mahahalagang tao tulad ni Jade Screed ay ipapadala upang imbestigahan ang mga simpleng chismis, nang bigla siyang ihagis ng may puwersa sa isang kalapit na puno at nawalan ng malay. Pagkatapos, lumitaw si Alina Clover na may hawak na martilyo at ipinakita na siya ang nagbigay ng huling hampas. Pagkatapos ng lahat, hindi niya mapapatawad ang mga malaswang nagpapakalat ng chismis na ito. Natakot si Heights at nagtanong kung kaharap niya mismo ang executioner. Sumagot ang guild receptionist na dahil sa mga taong ito, ang Centennial Festival na gusto niyang salihan ay nasa Syra, kaya't lahat sila ay magbabayad ng presyo. Sumigaw si Jade na kailangan nilang hulihin ng buhay ang mga kalaban. Hindi pinansin ni Alina Clover ang mga walang kwentang usapan at sumugod siya sa kalabang grupo. Gayunpaman, mabilis na nag-conjure si Heights ng cigar mover at nag-teleport palayo gamit ang abilidad na ito. Sa kabila nito, nagawa ng Silver Sword na mahuli ang isa sa kanila, at sa hindi malamang dahilan, nakilala siya ni Lululi Ashford bilang si Aiden, isang dating kasama niya. Nang magising si Aiden, binanggit niyang matagal na mula nang huli niyang makita ang Hailing Lady. Tinanong siya ni Lululi kung bakit niya pinili ang pagpapakalat ng mga chismis na iyon, ngunit sumagot siya na hindi naman daw kasinungalingan ang kwento. Gayunpaman,
Nais niyang malaman kung sino sa tingin niya si Lululi para kausapin siya ng ganoon, lalo na't isa siyang assassin tulad ni Lululi. Tumingin sina Jade Screed at Loros Brender sa kanilang kasama, nais malaman kung tungkol saan iyon. Iginiit ni Ada na ang babaeng ito ay kayang iwanan ang kanyang mga sugatang kasama ng walang pakialam. Dito, lumapit si Alina at tinanong ang third-rate rat kung sino ang may pakialam sa kanyang baluktot na kwento, dahil ang mahalaga ay maghihiganti siya sa lahat ng mga tsismoso na humaharang sa kanyang daan. Natakot si Aiden at iginiit na mahalaga para sa kanila na malaman ang tungkol sa nakaraan ni Lululi, ngunit sinabi ng executioner na manahimik siya at maghanda para sa hampas ng martilyo. Kasunod nito, inihampas niya ang kanyang martilyo sa lalaki, na nagdulot ng malakas na tunog na nagpawala sa mga ibon sa paligid. Kinabukasan, bumalik si Alina sa kanyang karaniwang trabaho. Kahit na natuklasan na nila kung sino ang nagpapakalat ng mga chismis, puno pa rin ng mga adventurer ang guild na interesado sa secret mission, na nagpilit sa kawawang receptionist na magtrabaho ng parang kalabaw. Sa pag-uusap, tinanong ni Layla si Jade kung bakit siya tumutulong sa kanila, kahit na inamin niyang may talento ang lalaki para dito. Sumagot si Jade na ito ang kabayaran niya para makasama si Alina sa festival. Hindi maitago ni Layla ang kanyang tuwa na makita ang kanyang matalik na kaibigan na sa wakas ay may nakatagpo, dahil maganda naman siya ngunit wala siyang gaanong pasensya sa mga lalaki. Halimbawa, bawat lalaking lumalapit sa kanya ay tinatanggihan niya ng may matipid na ngiti. Nais malaman ni Jade kung tungkol saan ang pagtanggi ni Alina sa lahat, habang idinagdag ni Layla na sa wakas ay magre-resign na ang kanyang kasama upang magpakasal sa isang miyembro ng royalty. Malinaw na sinabi ni Alina Clover na hinding-hindi siya magpapakasal sa taong iyon. Ngunit napansin ni Layla na si Jade Screed mismo, isang kilalang brave guide na kabilang sa elite ng mga adventurer, ang tinutukoy. Gayunpaman, dahil wala siyang pasensya para dito, tumayo si Alina at ipinahayag na may mga kaligayahan sa buhay na hindi nabibili ng pera, tulad ng matamis na merienda pagkatapos ng trabaho o pagpupuyat bago ang isang holiday. Sa sinabi iyon, ang huling bagay na nais ni Alina ay umasa sa iba para tustusan ang kanyang pangangailangan, lalo na't mayroon siyang 2 braso at 2 binti na hindi lamang para sa dekorasyon. Nakikita ang kaibigan na ganito, tinanong ni Layla kung bakit nahulog ang loob ng mandirigma sa isang masungit na babae. Ngunit ito mismo ang matigas ang ulo at mailap na ugali ni Alina na nagpatibok sa puso ng binata. Makalipas ang ilang sandali, sobrang pagod na si Alina sa pag-fill out ng mga papeles kaya't nagpasya siyang lumabas para magpahangin matapos payagan si Layla na umuwi. Nang umalis si Layla, tinanong niya si Jade kung gaano katagal kayang magtagal ng kanyang kaibigan, ngunit tiniyak ng lalaki na mananatili siya kasama si Alina hanggang sa huli. Sa pag-uusap, binigyang diin ng dalaga na si Alina ay isang napakabait na tao na laging tumutulong sa kanya sa lahat ng bagay, kabilang ang overtime. Ngunit may tendensya siyang akuin ang lahat ng responsibilidad. Sa ganitong sitwasyon, umaasa si Layla na tutulungan ni Jade ang kanyang kaibigan sa anumang kinakailangan, at sinabi niyang iyon ang kanyang layunin. Sa wakas, upang hindi maging pangatlong gulong sa magkasama, umalis na ang dalaga, iniiwan silang dalawa. Pinag-isipan ni Jade na kailangan niyang maging mas malakas. Samantala, sa punong tanggapan ng guild, sa Hall of Audiences, tinalakay ng mga leader ang insidente kung saan pinuksa ng executioner ang evil god na si Suho gamit ang Dia abilities, at nais nilang malaman kung sino ang taong ito. Sa pagpupulong na ito, tumugon si Glengarria na mas nais niyang panatilihin ang privacy ng executioner, ayon na rin sa kahilingan nito, dahil mas gusto nitong mamuhay ng payapa, malayo sa mga digmaan. Samantala, sa puso ng lungsod, si Lululi Ashford ay nakararanas ng pagkabalisa habang natutulog. Siya ay nananaginip ng isang bangungot kung saan tumatakbo siya sa isang madilim na kagubatan at inaakusahan bilang isang asasin ng umalingaw na boses ni Aiden sa bawat sulok ng lugar na iyon. Para bang hindi pa sapat iyon, nabangga ng healer si Jade Screed na may kakaibang ekspresyon hanggang sa mahiwalay ang kanyang ulo sa katawan at bumagsak sa lupa. Sa pag-obserba sa paligid, napansin ng dalaga ang mga katawan ng kanyang dating mga kasama sa bawat dako at napasigaw ng kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, nagising si Lululi. Kinabukasan, 3 araw na lamang bago ang malaking kaganapan, siya at si Loros Brender ay tumugon sa tawag ng isang leader para sa isang mapanganib na pagsasanay, na wala silang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Bagaman nababahala pa rin sa nangyari kahapon, tinanong ni Lululi kung nais bang malaman ng kasama ang kwento ng pagiging isang asasin niya, ngunit hindi interesado si Lo dahil wala naman daw itong epekto, na ikinagulat ng dalaga. Di nagtagal, narating nila ang punong tanggapan, at nagpa siya si Lululi na aminin na totoo ang sinabi ni Aiden, dahil siya ang tank ng unang grupo na kanyang kinabibilangan bago nagising ang kanyang cigar ability.
Isang araw, pumasok ang koponan sa isang boss room sa unang pagkakataon, at kapansin-pansin ang kasabikan sa mga miyembro. Ngunit nagsimulang magkamali ang lahat mula sa simula. Bawat minuto, may isang kasama na natutumba, ang Black Mage at ang Swordsman ay nasa bingit ng kamatayan, ngunit dahil sa kanyang kawalan ng karanasan, si Lululi ay may sapat lamang na mana upang pagalingin ang isa sa mga kasama, na nangangahulugang kailangan niyang pumili kung sino ang ililigtas. Dahil hindi siya makapagdesisyon, pinili niyang hatiin ang kanyang pagpapagaling sa dalawa, na nagresulta sa pagkamatay ng pareho. Tungkol dito, ipinaliwanag ni Lo na maaaring sinisisi ng kaibigan ang sarili sa kawalan ng kakayahang pagalingin ang lahat noong panahong iyon, ngunit nabigo rin ang tank na protektahan ang koponan, gayon din ang mga attackers na patayin ang boss. Bukod dito, kung ganoon ang kaso, maging siya bilang isang assassin ay may pagkukulang. Tinanong ni Lo kung nais pa rin ni Lululi na magpatuloy sa grupo. Sumagot siya ng oo, dahil gagawin lamang ng lalaki ang ganoong bagay kung wala ng ibang pagpipilian. Sinamantala ni Lo ang pagkakataon upang sabihin ang parehong bagay, lalo na't mas nagtitiwala siya sa kilala niyang Lululi kaysa sa mga salita ng kahit sinong tao. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagtungo ang dalawa kay Jade na nakararanas ng matinding enerhiyang reaksyon hanggang sa siya ay bumagsak sa lupa. Kalaunan, sa Adventurers Guild Research Building, matapos bahagyang makabawi, ibinahagi ng leader na nagsasanay siya ng sabay-sabay na pag-activate ng mga abilidad, pinagsasama ang Surf Wall at 100 Blood para sa mas malakas na resulta. Pinagalitan siya ni Lululi, itinuro ang mga panganib ng ganitong mga eksperimento, hanggang sa pumasok ang isang babaeng nagngangalang Shelly sa silid. Lumapit si Shelly kay Jade at ipinaliwanag na ang kanyang reaksyon ay resulta ng labis na paggamit ng kanyang mga abilidad, ngunit sa kabutihang palad, umabot lamang ito sa ikalawang yugto. Sa ikatlong yugto, mararanasan ng pasyente ang mga pagbabago sa pandama at maapektuhan ang pag-iisip. Higit pa rito, sa mas advanced na mga yugto, ang mga pagpipilian ay isang wheelchair o kabaong. Bagaman si Shelly ay isang mananaliksik ng mga abilidad at relics, hindi niya alintana kung umabot si Jade sa mga yugtong ito upang mas mapag-aralan niya ang mga epekto. Isinantabi iyon, ipinakita niya ang puso ng evil god na si Silaha, ipinaliwanag na ito ang kanyang core bilang base ng kanyang katawan, at ang madilim nitong kulay ay dahil sa paghawak nito ng iba't ibang mystical sigil o dia abilities. Ipinakita ni Sila ang tatlo sa mga teknik na ito, ngunit tila ang mga kaluluwang kanyang kinansumo ay nagbigay sa kanya ng mga bagong kapangyarihan. Sa isang kakaibang ngiti, binanggit ni Shelly na ang ganitong uri ng Diyos ay talagang kayang puksain ang sangkatauhan. Sa wakas, ipinaalam niya na inimbestigahan niya ang ilang mga nagpapakalat ng tsismis. Ayon sa mga investigador, isang lalaking nakasuot ng itim na balabal at maskara ang nagpakalat ng tsismis sa kanila. Kinabukasan, sa bisperas ng Centennial Festival, nagdiwang si Alina Clover matapos ang lahat ng kanyang dagdag na trabaho. Sa gabi, masaya siya dahil maaari na niyang tamasahin ang paborito niyang kaganapan, ngunit si Jade Scrade ay sabik na makasama siya. Binanggit ni Alina na pagkatapos ng overtime, ang tanging sagot ay lumabas para uminom. Kaya't nagtungo ang dalawa sa isang tavern at nag-enjoy sa isang date na puno ng pagkain at inumin, kitang-kita ang kasiyahan sa kanilang mga mata, bawat isa para sa kanilang sariling dahilan. Ilang oras ang lumipas, nakatulog si Alina sa mesa matapos ang sunod-sunod na araw ng overtime. Tinawag siya ni Jade upang umuwi, ngunit nagising ang dalaga na medyo lasing at tinawag siyang Shroud, ang kanyang tiyuhin, na nagsasabing sa wakas ay bumalik na ito. Sinabi niya sa imahinaryong tiyuhin na siya ay naging isang receptionist at sabik na maglingkod sa kanya sa guild. Pagkatapos nito, muling nakatulog si Alina, at naiwan si Jade na nag-iisip tungkol sa lalaking ito na tila mahalaga sa buhay ng kanyang minamahal, dahil mukhang matagal na niyang hinihintay si Shroud. Ito ang pagtatapos ng episode 6, huwag kalimutang mag-subscribe upang hindi mapalampas ang susunod na bahagi.